Sino ang nakakaintindi sa pamilya? Nasa line isa ng subway ako ngayon. Nakatagpo ako ng isang pervert na nagtatago at kumukuha ng litrato sa akin. Ito ang putang pervert na ito. Ah! Hypertension, coronary heart disease, diabetes, cancer sa tumbong. Sa edad kong 80 taon, sikin mo. Walang anak o anak na babae, at nagkaroon pa ng maraming sakit. Isang nabigong buhay nga. Talagang mas mabuti pang mamatay na lang. Matagumpay na nakabind ang sistema ng hustisya. Kailangan lang na ang host ay maging tagahatol ng metro. Maaaring makakuha ng emosyonal na halaga para sa raffle. Mangyaring maniwala sa nahuling katarungan. Walang kabuluhan. Sinasabi mong napakahirap. Hindi ba't panggaganso lang ito? Tama rin. Ako ay isang matandang walang anak na may malubhang sakit at tunay na kaaway ng mundo. Bakit hindi bago ako mamatay ay bumalik sa hukom at magpakasaya ng husto? Bakit ako kinukunan ng larawan ng masamang tao? Hindi kita pinicture ng palihim. Ang kapal ng mukha mo. Nakita ko lahat. Yung kamera sa sapatos mo. Pinapatay mo ba? Nasa pantalon mo ba? Tanggalin mo ang sapatos at pantalon. Lahat yan, tanggalin mo. Anong ginagawa mo? Ayos lang, ikaw na pervert. Nahuli ka na, di ba? Ipopost kita online para malaman ng lahat. Wala akong pamilya, sino ba ang makakaintindi? Nasa line isa ng geeky ako ngayon. May na-encounter akong pervert na nagnanakaw ng litrato sa akin. Siya ang yung tarantadong yan. Huwag kang haharang. Na-detect ang emosyon ni Renchon 1. Tumaas ng 100 ang emosyon. Na-detect ang emosyon ng mga nanonood. Dagdag na 1,000 emosyon. Napakadaling makuha. Ang emosyon na pwedeng raffle. Sarap. Wisit na matanda, kaya mong saktan ako. Anong masama sa pagsaktan sa'yo? Walang dahilan. Para saktan ang isang inosenteng binata. Kailangan pang tanggalin ang pantalon ng iba. Anong nangyari? Gutom na ako. Ha 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 ha. Ang mga masamang tao ay walang galang sa matatanda. Isasama kita sa pagkakalantad. Anyway, sila ang pamilya. Pinagsabihan ko ang pamilya mo. Ikaw, matandang walang kamatayan. Hindi mo man lang tinignan ang kasalukuyang bersyon ng bansa. Anong bersyon na ba ito? Nangahas kang saktan ako. Tapos ka na. Tatawag ako ng pulis. Tito, hello. Pinagtripan ako. Dali, tulungan mo ako. Tito, hindi ko ito problema. Pero sa Ricky, may nakita akong nagnanakaw ng litrato sa akin. Umakyat ako para pigilan. Pero itong matandang baliw na aso ay pinagsasampal ako. Tingnan mo ang bakas ng kamay na ito. Masakit pa rin hanggang ngayon. Babae, yung cellphone ng binata. Sinuri namin. Talagang hindi kita sinilip. Ano ngayon? Kumain na ba? Ano ngayon? Kaya hindi naman naapektuhan ang aking mga karapatan. Hindi ba ako pwedeng magpanatili ng aking mga karapatan? Huwag pag-usapan ang katotohanan. Sabihin mo na lang siya. Sige, huhulihin ko ang baliw. Bakit niya ako tatamaan? Tito, pakisama na siya. Bata, alam kong nagmamadali ka. Pero huwag kang mag-alala. Tingnan mong mabuti. Lolo, 80 na ako. At may iba't ibang malulubhang sakit. Ayon sa batas, hindi nila ako pwedeng arestuhin. Ako si Kinmu, tunay na. 1-2-1-5-5-0-4-40-2-2-3-4 may selyo ng ospital na may bisa. Isang taong walang takot. Tama ang sabi ng matanda. Hindi pwede yan. Di parang sinaktan lang ako na walang dahilan. Kailangan munang ibalik ito. Ilang sampal na ito. Ay naku, ay naku. Hindi na kaya, ay naku. Sinasaktan na ako, ay naku. Sumasakit ang puso ko. Ikaw, matandang tao. Nakatama ba ako sa'yo? Anong pinapakita mo? Tito, tingnan mo siya. Kaibigan, Ogil 0070. Wala na akong 80. Kahit na lolo na siya, mayaman. Pero siya, gusto pa rin akong saktan 0070. Ay naku, hindi pwede. Kailangan niyang humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, mamamatay na ako rito. Tatay Kin. Tingnan mo, galit na galit si Tatay Kin. Magmadali kang humingi ng tawad. Tatay. Seryoso ka bang may sakit? Uminom tayo ng gamot ng maayos, okay. Bata pa ako. Kung mamatay ka, hindi ko kayang bayaran. Lolo, walang sinseridad. Lolo, nagkamali ako. Lolo, pakiusap, patawarin mo ako. Huwag mo akong lokohin. Ayos. Medyo katanggap-tanggap naman ang ugali mo. Sige nga, pipilitin kong patawarin ka. Peking matanda ka. Ay naku, puso ko. Ay naku. Nagkamali ako. Ikaw, ay naku, ang aking disk sa likod, ay naku.
Ikaw, ay naku. Ang aking almoranas, Ay naku, ay naku. Ay naku, ay naku. Mabait, talagang sumusunod. Nakatukoy sa emosyon ni Ren Junwan. Nagdagdag ng 100 sa emosyonal na halaga. Matandang hindi namamatay. Nagmamalaki kang mang-api sa akin. Tama na, umalis ka na. Ikaw, matanda, humingi na ako ng tawad. Bakit patuloy mo akong sinasaktan? Alam ko, ginang, na hindi ka kontento. Ito ay para sa iyong mas pinahusay na edukasyon. Kung aakyatin mo pa akong maliit na diwata, hahanapin pa rin kita. Tingnan natin kung manloloko ba kita. Sobrang saya talaga. Salamat po, Lolo, sa pagtulong sa akin na itama ang katarungan. Kakapasok ko lang sa trabaho. Walang pera. Dalhin mo itong mga prutas. Huwag kang mag-atubili, binata. Pinakagusto kong suntukin ang mga maliit na diwata. Para sa'yo at para sa akin. Pareho tayong panalo dito. Salamat po, Lolo. Ay, okay. Hehe, balik na tayo. Opo, Lolo, aalis na ako muna. Sige, tara na, haha. 恭喜宿主完成一次正义之举，请宿主领取奖励。 Wow, ito ay. 此次正义之举的评价为优秀， Dagdag isang buwan sa buhay. 剩余寿命3个月，终极宝箱解锁进度20%。 Sa wakas, lalaki pala siyang mahusay. Mukhang hindi pa sapat ang aral. Para sa maliit na diwata. Pero ayos lang. Basta't patuloy akong maging hukom. Maaari kong palawigin ang buhay ng walang hanggan. Pero, ano ang ibig sabihin ng ultimong kayamanan? Ano ba talaga ito? 终极宝箱里是给您准备的惊喜大礼包。 Maganda ang pagkakasabi. Hindi naman ito makakapagpabata sa akin, di ba? Maaari bang makamit ang kalayaan sa yaman? Maaari bang punan ang mga pagsisisi? Sige, ayos lang. Magandang kayamanan. Oh, tama nga. Maaari ko bang gamitin ang halaga ng emosyon para mag-lottery? 是的，您目前拥有情绪值1200点， Kailangan ng 1,000 puntos para makapag-lottery ng normal. 也可积累到1万点进行一次至真抽奖，奖品更丰厚。 Kung ganun, magsimula tayo sa isang normal na lottery. Subukan mong maramdaman. Ang puntos ng katawan ay 10. Ang normal na puntos ng katawan ng mga kabataan ay 10. Pagkatapos ng raffle, puntos ng katawan ay 6. Hey! Ayos. Nararamdaman kong mas malakas ang katawan ko ngayon. Talagang lumakas na ako ng marami. Ang galing. Kahit sa karaniwang raffle, maaaring makuha ang ganitong kagandang bagay. Paano pa kaya sa ultimate raffle, baka makuha pa ang kalayaan sa yaman at superpowers. Ay, medyo nagugutom na ako. Kailangan ko munang pumunta sa palengke para bumili ng mga gulay. Hahaha. Tia, wag niyo nang itapon, Ate Wen. Tia, sariwa pa ang mga gulay na ito. Wag niyo nang galawin. Ay, ako ang gumastos para bumili ng gulay. Hindi ba pwedeng pumili ako? Ako ang pumili. Hindi ba dapat ako rin ang tumingin? Hindi ako makabili ng sariwang gulay. Ikaw ba ang mananagot? Hindi naman kita pinipigilan na pumili. Kami mga tao sa bukirin. Nahihirapan kaming magtanim ng gulay. Kung masisira mo ang mga gulay na ito, wala na kaming maibibenta. Bibenta mo ba o hindi? Ano bang pakialam ko dyan? Ikaw, mabahong nagbebenta ng gulay na probinsyano. Ikaw, nagmamalaki ka sa akin. Hindi ko nabibilhin ang lutong ito. Ako ay tao ng lungsod. Yung mga dumi mula sa bukirin nyo, hindi ko pa rin bibilhin. Ikaw, bulag ka ba? Huwag kang aalis, may kailangan ako sa'yo. Hindi naman kita kilala. Hindi mo ako kilala, ayos lang. Kilala mo ba siya? Ano yun? Hindi. Pangahas kang sampalin ako. Akala mo matanda na akong lalaki. Ako ay may 6 na pisikal na kondisyon. Sasampalin kita, matanda ka na ha. Luma na. Ang reputasyon ng mga matatanda ay nasira mo na. Ang mga gulay na pinaghirapan ng batang babae ay sinayang mo lang. Hindi ka ba tinuruan ng iyong mga magulang na pahalagahan ang pagkain? Kung may lakas ka, harapin mo ako. 来自大妈的情绪值加200， Ito ay emosyon mula sa batang babae. Dagdag na 100. 来自旁观者的情绪值加1300。 Lolo, mag-ingat ka. Itong tiya, hindi basta-basta. Walang anuman, batang babae. Ang iyong lolo ay laging iyong lolo.
Ikaw, matandang tao. 5 dekada na ako. Sa harap ng napakaraming tao. Sinaktan mo ako. Sasabihin ko sa'yo. May sakit ako. Sinasabi kong babagsak ako, babagsak ako. Nang aapi ng matanda. Ay, ang siko ko. Ay, ang tuhod ko. Ay naku, ang balakang ko. Tawagan niyo na ang ambulansya. Ay. Ginoo, okay ka lang ba, Ginoo? Bakit 50 ka na? Ako, 80 na. Mas matanda ako sa'yo ng 30 taon. Sa pagkakataong ito, ako ang may kalamangan. Hintayin na lang natin dumating ang pulis. Tingnan natin kung sino ang kanilang aarestuhin. Hoy, huwag kang tatakbo. Bantayan ninyo siya, mga kasama. Huwag ninyo siyang hayaang makatakas. Ano ba ang nangyayari kay Lolo Deng? Sinasabi niya ang mga salitang akin pa nga. Ikaw. Hindi. Nanggugulo ka lang. Nakita ng lahat yan. Hindi ko siya tinamaan. Siya na mismo ang nahulog. Mali. Nakita kong ikaw. Itinulak ang matanda. Nagsisinungaling ka. Tama, nakita ko rin Paris. Nang aapi ng mga batang babae. Nang aapi pa ng matandang lalaki. Talagang walang modo. Ikaw, matanda. May sakit ka ba? Ay naku, may sakit ako. Tingnan mo ako. May mataas akong presyon ng dugo. May coronary artery disease. May sakit sa puso. May diabetes ako. Mayroon pa akong rectal cancer. Diagnosis. Hindi. May sakit ka. Pumunta ka na sa ospital para magpatingin. Bakit ka pa lumalabas at naglalakad-lakad? Hindi mo ba naisip na nakakasama ka? Lahat ng sakit ko ay malulubha. May silbi pa ba ang pagpapagamot? Iniisip ko lang ay bago ako mamatay. Parusahan kayo. Mga matandang walang galang. Ito ay para sa lipunan. Gamitin ang natitirang lakas para sa kapakanan ng tao. Magandang sinabi, Ginoo. Ginoo, sinusuportahan ka namin. Ikaw nga. Dalhin mo ako sa ospital agad. Sobrang sakit ng katawan ko ngayon. Kailangan kong magpa-check up. Oh, tama nga. Wala akong insurance. Maghanda ka muna. 50,000 piso. Ibigay ang pera. Ay naku, Diyos ko. Nay, Lolo. Wala talaga akong pera. Nagkamali ako. Sabi mo, hindi ko naman kayo inistorbo. Patawarin mo na ako. Ikaw, mabilis kang humingi ng tawad sa dalagang iyon. Biliin mo lahat ng mga gulay niya. Papalag na ako sa'yo. Ito, ay naku. Bibilihin ko lahat. Nabili na. Babae, babae. Buksan ang EVT code. Pumasok na ang perang mula sa treasure. Pumasok na, salamat po Lolo. Para sa tuition ko at ng kapatid kong babae. Sa wakas, nakatipid na kami. Ang mahalaga ay may pera na. Dapat mag-aral ng mabuti. Lolo, magkikita pa ba tayo? Kung may tadhana, magkikita tayo muli. Kung may tadhana, magkikita tayo muli. 恭喜宿主完成一次正义之举，综合评价 Karaniwan, binabati ang host na dagdagan ng 1-0 araw ang buhay. 20%. 40%。 Bakit ganito kababa ang marka? Mukhang kailangan pang maghanap ng mas maraming pagkakataon. Gumawa ng misyon. Sumali sa isang perpektong raffle. Tingnan kung ano ang nasa mas mataas na prize pool. Ano talaga ito? Sa mga panahong ito, maraming walang hiya. Ako, si Kinmu ay may maraming pagkakataon. Hindi na maaga. Bumalik na ako para matulog. 皇上，今儿的消息来了！今儿的消息来了！皇上，今儿的消息来了！皇上，今儿的消息。 Gising na ng maaga. Bakit tumunog ang telepono? 我操！ Nasa trending ako. Nakakagulat. May subway judge sa Jiangsan. Pinagsabihan ng ilang palakpak. Ang init ng loob ko. Isang veteranong bayani ang biglang sumulpot. Tumulong ng may prinsipyo, 67,000. 67,000 tumulong ng may prinsipyo. Ang saya talaga homepage. 恭喜宿主获得情绪值114514点。 Bakit ang dami naman ito? 因为宿主的正义之举上了热搜，网友们的情绪也计算在内。 Pero ang emosyonal na halaga nito ay may kinalaman sa kaugnayan. Pinakamalaking kontribusyon mula sa mga sangkot. Pangalawa ang mga nanonood sa lugar. Pinakamababa ang mga 会 netizens. 随着时间推移而衰减。 Kaya huwag kang susuko, host. Mabilis kang ipaglaban muli ang katarungan. Sige na, sige na. 好好好， Hindi ko inakala na sa edad ko na ito. Kailangan ko pang maging alipin ng sistema. Pero ngayon, mayroon na akong isa-isa 0, 000. Emosyonal na halaga. Walang isang pagkakataon para sa raffle. Tara, mag-raffle na.
Binabati ang host. Nakakuha ng isang pares ng sapatos ng matatanda. Ano ito? Isa pa. Binabati ang host. Nakuha ang paronitsya. Isang set ng espesyal na kagamitan. Ang basura nitong bagay na ito. Ulitin mo. Congrats sa host. Nakatanggap ka ng isang screaming chicken figure. Sabi mo, bakit ko ginawa ito? Anong klaseng draw ito? Sige na. Meron pa akong 10,000 puntos. Diretso na tayong mag-lottery. 讲好了， 支撑抽奖1个月能 Sigurado ka bang maglalaro? 筹码， Sigurado. 好的宿主准备抽奖。 Ito ay, 恭喜宿主至真抽奖， nanalo ng 1,000,000 piso. Pumasok ang 1,000,000 piso sa wealth treasure. Yayaman na ako. 我发财了呀！ Gutom na naman. Anong silbi ng pera? Walang laman. Walang nag-aalaga sa akin. Wala talaga.谁呀？ Shiki. Magandang araw, Ginoong Kim. Naghahanap ako ng matagal bago ko ito nahanap. Salamat sa iyo sa nakaraang araw na tumulong sa akin sa palengke. Gagawan kita ng pagkain. Ay, sayang. Ako'y lampas na sa 80 taon. Kung sana'y ako'y isang batang lalaki pa. Humanap ng ganitong dalaga. Magandang makipagrelasyon din, di ba? Talagang inaasahan ko ito. Yung ultimate na regalo. Kung talagang maibabalik ang kabataan. Ano? Anong nangyari? Lolo, may nangyaring kaunti sa kapatid na babae. Kailangan kong tingnan. Sandali lang, Lolo. Hindi ka makakaalis. Ngayon, ha? Tatay, tinulungan kita ng may mabuting intensyon. Bakit mo ako pinaparatangan? Hindi ikaw ang bumangga. Bakit ka tumulong? Nagmamadali ka dahil may ginagawang masama. Kailangan mong magbayad. Ay nako, ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Anong nangyari sa kapatid? Nakatumba ang matandang ito. Mabuti ang loob ko at tinulungan ko siya. Pero sinabing ako ang bumangga sa kanya. Tama. Magbayad ka. 20,000. Ang kapal ng mukha mo, matanda. Kitang-kita ko naman. Ikaw ang nahulog. Yung batang babae. Naghahangad siyang tulungan ka. Hindi ka man lang nagpasalamat. Inakusahan mo pa siya. Tumahimik ka. Sino ang tinutukoy mo? Bulag ka ba? Sino ang bulag? Ay, medyo tahimik ang ugali ko. Kung kailangan, kumikilos ako agad. Hindi ako nag-aaway. Saan galing niyang matandang iyon? Magtatangkang sumuntok ka sa akin. Alam mo bang 70 na ako? Oktubrehento na ako. At may iba't ibang malubhang sakit. Kapag gumalaw ka, mamamatay ako. Hindi. Totoo bang ikaw ay 80 na? Nga. Kaya. Maaari ba kitang saktan? Ah. Nagmamalinis ka, ha? Kailangan mo ng sampal, ha? Ako, walang galang sa nakakatanda. Ikaw, dapat talagang saktan. CJ. Sige lang, laban lang. Nagdagdag ng 100 sa emosyon. Nagdagdag ng 300 sa emosyon. Nagdagdag ng 1,000 sa emosyon. Tay. Ay naku. Ay, Tay. Bakit ka naging parang baboy? Siya. Hihi. Nangahas kang saktan ang tatay ko. Alaynan. Naghahanap ka ba ng gulo? Inay, mag-ingat ka. Gangster na sundalo. Cancel sa tumbong, pagsusuri, pag-andar ng pamumuo ng dugo at bi. Huling yugto. Ang anak ko ay 80 na. May malubhang sakit siya. Hindi siya pwedeng hampasin. Hindi lang yan. May coronary heart disease din ako. Sakit sa puso. Sakit sa puso. May diabetes at iba't ibang malulubhang sakit. Hindi mo nga narinig. Kapag tinamaan mo ako, patay ka. Tanungin kita, natatakot ka ba? Suntukin mo ako. Kaya mo ba? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya nga. Sige, gagawin ko. Mamatay na ako.
Baka hayop, hayop, hayop. Huwag na, Ginoo. Alam na namin ang aming pagkakamali. Hindi na kami muling magkakamali. Tatay. Ayos lang. Ang matanda ay mas malakas pa. Ang matanda ay may otoridad. Nagtatanggal ng panganib para sa mga tao. Ilog. Sino ang tumawag ng pulis? Ako ang tumawag ng pulis. Kami. Kaibigan, ang lumang ilaw na ito ay nananakit. Uy, sige, kalma lang. Pakawalan mo. CJ. Ikaw na naman, Lolo King. Sabi ko nga, matanda ka na. Pero ang init pa rin ng ulo mo. Hey, halos nakalubog na ako sa lupa. Iilan na lang ang taon ko dito. Iniisip ko, sa huling yugto ng buhay ko, makapagbigay liwanag at init, maghatid ng positibong enerhiya, ayusin ang masasamang ugali sa lipunan. Ginoong Kin, nakita namin ang surveillance video. Talagang nagpakita siya ng katapangan. Magsimula ka ng umuwi. At syempre, alagaan mo ang iyong kalusugan. Tandaan, huwag magalit at huwag mapagod. Sige na. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Hoy! Bakit naman? Police. Sila ang nanakit sa amin. Tingnan mo ang mukha ko, sinaktan niya ito. Tingnan mo ito. Tama namang mali si Ginoong Kin sa pananakit. Ngunit matanda na siya at may sakit. Kung talagang gusto ninyong ipaglaban ito, sige lang. Ngunit si Ginoong Kin, kung sakaling may mangyaring masama, kaya niyo bang akuin ang responsibilidad na ito? Wala naman siyang sakit na mahalaga. Kung may sakit siya, ako. Ay naku, ay naku. Ay, puso ko. Lolo King. Lolo. Ay naku, ay naku, ay naku, puso ko. Tawagin mo ang ambulansya. Hindi. Lolo. Ikaw, ang sakit mo talaga. Bakit kita lolokohin? Nabasa ko na ang kaso ni Lolo King. Tiyak na totoo. Kasama sa pulis. Paano kung ganito na lang? Hayaan mo silang magbigay ng 1 milyong piso muna. Gagawa muna ako ng kumpletong pagsusuri. 1 milyon. Ay, wag na. Sang-ayon kami sa pag-aayos Ngayon ay mag-aayos kami. Humihingi kami ng tawad sa matanda. Pasensya na po, matanda, pasensya na po. Pasensya na, Lolo. Ay, may sinseridad. Hindi sapat Kailangan pa nating magpatira pa sa batang babae. At humingi ng tawad. Ito. Ahem. Pakiusap, please. Patawarin niyo kami. Hindi kami makakagawa. Nagkamali kami. Bumangon ka na. Lolo, kontento ka pa ba? Haha, kontento ako. Pinapatawad ko kayo. Palaaway kang matanda, nagpapanggap kang may sakit. Ay, kayo dalawa ay pinaghihinalaang ng aabuso. Sama kayo sa amin. Inosente kami kasama. Dalhin mo sila. Bakit naman? Inosente kami. Ang saya-saya. Sa wakas may nag-aayos na. Sa mga manloloko na ito, tunay kang bayani, Ginoo. 恭喜宿主完成一次正义之举， Ang kalahatang pagsusuri ay mahusay. Nadagdagan ng 1 buwan ang buhay ng host. 宝箱解锁进度100%。 Netizen E, nagbalik ang Metro sa laban. Netizen E, Metro na ito. Ito ay aral mula sa matandang nag-aakusa. Sobrang saya. Ay, gagawa pa ako ng ilang misyon. Maaari ko nang i-unlock. Pinakamahalagang kahon. Ngunit, saan kaya pupunta si Zhong Sangsengi? Lolo Kin. Ahahaha. Mga bata, kayo. Salamat sa inyong tulong. Nagluto kami ng 2 putahe ng aking kapatid na babae at ako. Kumain ka. Iksad, ang sarap. At ito pa. Sobrang bango, hahaha. Halika mga bata, umupo kayo. Hahaha, subukan mo ito. Iksad, ang sarap. Hahaha. Sabi ni Lolo Kin masarap, kaya't kami ng kapatid. Araw-araw ay gagawa para sa iyo. Aalagaan ka. Iksad, ayos lang. Pero, sang-ayon ba ang mga magulang inyo? Magkakaroon ba sila ng pahintulot? Lolo, ako at ang kapatid na babae. Bata pa kami kaya nag-iisa. Walang masandalan. Kahit, ang pera para sa pag-aaral ay mula sa pagtitinda ng gulay. Kung hindi dahil sa iyo, hindi pa kami alam gaano karaming pang-aapi ang dapat tiisin. Walang anuman, anak. Sa susunod, nandito ang lolo.
Ay naku. Zheng Yu. Ay naku. Salamat, Lolo. 谢谢你。 Hindi kami umiinom ng alak ng kapatid kong babae. Ngunit bilang pasasalamat sa inyo, ito ang inuming ito ay sagot namin. Sige, tagay ng tagay. 干杯！ Guro Chen. Ano? Sige na. Si Marlin at si Wang Yun. Tinawag ang mga magulang. Gusto nila akong dalhin sa paaralan para humingi ng tawad. Sobrang pang-aapi naman ito. Anong nangyayari? Si Marlin at Wang Yun ay mga kasama sa kwarto ng nakababatang kapatid ko. Sila ang dalawang kasama sa kwarto niya. Inirereklamo nila na nangupit ang nakababatang kapatid ko. At binugbog pa niya. Pumunta ang nakababatang kapatid ko sa counselor para magreklamo. Pero sinusuportahan ng counselor yung dalawang yun. Ngayon, mas pinapaboran pa nila yung dalawang yun kaysa sa nakababatang kapatid ko. Pupunta tayo para humingi ng tawad. Talagang hindi makatarungan. Huwag kang matakot, si Yaowen. Ipaglalaban ka ng lolo mo. Sasamahan kita sa lolo. Makikipag-usap ako sa kanila. Guro Chen, depende sa iyo ang lahat. Hindi lang siya dapat humingi ng tawad. Kailangan din niyang lumuhod. Iksat, huwag kayong mag-alala. Si Ix Yaowen, isa siyang simpleng dalaga mula sa nayon. Walang ibang masasandalan. Madali siyang manipulahin. May mga plano ako. Oh, Marin. Sabi ng tatay mo na bibigyan ako ng pabor. Huwag mo sanang kalimutan. Siyempre naman, maging kampante ka. Aba. Ikaw pala si Chen Lingling. Ikaw pala si Dong Lingling. Pwede po bang malaman kung kayo po ay? Ako po si Ix Yaowen, lolo niya. Nabalitaan ko po na itong babae ay sinuntok ang apo ko. Kayo po ay guro. Hindi po kayo nagtatanggol ng tama at pinayagan niyo pang saktan ang apo ko. Humingi siya ng tawad sa kanilang dalawa. Talaga. Ah, siya pala ang lolo ni Xiaowen. Tinawag ko si Xiaowen dito ngayon para ayusin ang bagay na ito. Lahat ito ay laro-laro lamang ng mga estudyante. Ngayon, sila dalawa ay pinatawad na si Xiaowen. Basta si Xiaowen lang. Kumukupas ka. Mag-sorry ka lang. Ganun ba? 是吗？ Bakit mo ako sinaktan? 来来来， Hindi, sinabi mo ba na dapat mag-sorry kahit na 道 masaktan? 歉。 Tama. Hindi ba dapat munang kumukupas sa kuya? Bakit hindi ka makatuwiran, Ginoo? Lahat ng bagay ay may dahilan at bunga. Bakit natin sinaktan si Xiaowen? Bakit hindi tiningnan ni Xiaowen ang kanyang sariling dahilan? Sabi nga, hindi pwedeng isang kamay lang ang pumapalo. Tama ba? Nagtatanong lang ako sa iyo. Pwede bang tumunog ang isang palakpak? Apatang mo bang ako? Ano ang karapatan mo para hampasin ako? Ay naku, bakit hindi ko hampasin ang iba? Ikaw lang ang sinasaktan ko. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo kung bakit? Wala ka bang kasalanan? Hoy, ang lolo mo. Anong kalokohan yan? May sakit ka ba? Paano mo nalaman na malala ang sakit mo? Tingnan mo, huling yugto ng rectal cancer. Tatanungin ko lang, tanggap nyo ba? 服不服？ Talagang may malalang sakit ang lolo na ito. 当然， Siyempre, mayroon pa akong progresibong nuclear sclerosis, paroxysmal na narcolepsy, 连性血 hemoglobinuria, 尿毒症、 adult na Gaucher disease. 血病。 Kaya't ano ang tanong mo? Ang mga pangalang ito, hindi ba ninyo pa narinig? 呱呱， Hindi ako naniniwala. Subukan ninyo akong hawakan. Kapag nahawakan ninyo ako, babagsak ako. Kapag bumagsak ako, mamamatay ako. Halika, hampasin mo ako. Hampasin mo ako, hampasin mo. Tatay, huwag kang lumapit. Tigil. Sino ang mga api sa anak kong babae? Tatay. Tatay. Siya nga. Kakaiba ang ginawa niyang pananakit sa akin. Tingnan mo, may mga pulang marka na. Matanda ka, sawa ka na ba sa buhay? 活腻了。 Bakit mo pinagsasampal ang anak ko? Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Ilang mata mayroon si Lord Ma. Ay naku, talagang sawa na ako sa buhay. 确实火够了， Siyam na po na ako at may sakit na ako. 还得了绝症， 2 buwan na lang ang natitira sa akin. 活2个月了。 Kung hindi, samahan mo ako sa daan. 送我一场。 Saktan mo ako, mamamatay ako. Halika. Tatay. Huwag saktan. Talagang may malubhang sakit ang matandang ito. Kapag nahawakan, mamamatay. Hindi natin kayang bayaran yan. Huwag kang magulo. 你可别乱来呀！ Hindi kita hinawakan. Kung gusto mong mamatay o mabuhay, wala akong kinalaman dyan. Huwag kang magpanggap. Ano, natatakot ka na? 你不敢了。 Kung hindi ka natatakot, ako ay natatakot. Sino bang nagbigay sa'yo ng kalayaan sa anak mo? Bulin mo ang apo ko. Maling akala. 你为什么？误会？你后悔吗？ Tio, tatay. Sino ang may lakas na galawin ang anak ni Wei Kaihua? Talagang naghahanap ng gulo. Ay naku, ikaw pala yan. Ang tagal na nating hindi nagkita. Bakit ka nagmamadali? 哪儿啊？ Hindi naman. Nanganak ang asawa ko. Hindi. Yun nga eh.
Nagpapagaling ang asawa ko pagkatapos ng anak. Hindi. Naalala ko na. Hindi ko pa pinatay ang gas sa bahay. Tatakbo ako. Babalik ako, gago ka. Bumalik ka. Nanay. Tita, pangit mong matandang lalaki. Inaatake mo ang nanay ko. Dahil nandito na ang lahat. 急了， Sama-sama na tayo. 洗吧。Hindi ba't sinabi kong tumawag ka ng pulis? Nasaan na sila? Tumawag na ako. Darating na sila. Sino ang tumawag ng pulis? Tiyo, ako ang tumawag ng pulis. Itong matandang ito, nanakit siya. Siksi Yaotang. Ginoong Qin. Ikaw na naman. Bakit ngayon ka lang dumating? 来了呀， Sobrang napagod na ang Ginoo. 死了。 Ginoong Qin. Ano bang nangyayari dito? 到底怎么回事啊？ Sila dalawa ay mga kasama ng apo kong si Xia Owen na umaabuso dahil sa kabaitan ng apo ko. At inakusahan siyang nagnakaw ng pera. Walang pakialam ang mga magulang. Walang pakialam ang guro. Kaya't ako na lang, ang magiging makatarungang matanda, lumabas para ayusin ito. Tito, sa wakas dumating ka na. Dali, dakpin mo siya. Ang matandang Ginoo ay 80 na taong gulang. Ayon sa mga kaukulang batas, hindi maaaring dakpin ang taong may edad na 70 pataas. Hindi siya pwedeng dakpin. At si Mang Qin ay may malubhang sakit. Hindi na marami ang oras. Sa halip na parusahan, at habulin ang kanyang legal na pananagutan. Mas mabuting pag-isipan ang BV 0070. Bakit niyo inaapi ang mga kaklase niyo at 9,070? Hindi pwede iyon. Yung matandang ito, edi parang sinaktan ko ang nanay ko ng walang dahilan. Saka, mamamatay na siya. Pero mayroon pa siyang anak. At apo niya. Nandyan pa ang apo niyang babae. Walang takot sa kamatayan ang matanda. Pero mayroon pa siyang mga anak at apo. Huwag niyang hayaan na hindi makapasa ang mga anak at apo niya sa mga pagsusulit. Ang apelyido ko ay Qin, ang apelyido ng apo ko ay 我 E. 孙女姓叶， Mag-isip ka, 动脑子。 apo ko ba siya? 是我亲 Apo ko siya. 孙女 Apo ko ba siya? 吗？ Tama. 错， Si Ginoong Qin ay walang anak, walang mga supling, at wala ring ibang mga direktang kamag-anak. Kaya hindi ba, wala nang kahinaan talaga. Walang talo na tao. Pero sa totoo lang, ang bagay na ito ay dahil sa inyo ang pagkakamali. Mula ngayon E0070. Huwag mong aapiin ang mga kaklase. Naintindihan mo ba? Siksi Yaotang. Epektibo ba ang makipag-usap sa kanila ng ganito? 管用吗？ Ay, Ginoong Qin. Natuto ka na ba? 干不进去吗？ Sige na. Alam ko na. Huwag mo na akong saktan. Alam mo na kung ano ang dapat gawin, di ba? Alam naming nagkamali kami. Hindi na namin ikaw apihin muli. Hindi na namin ito ulitin. Tama, kaibigan niya. Hindi na namin ikaw apihin muli. Patawarin mo kami, please. At ikaw rin. Si Ewen. Mali ang guro. Susunod na pagkakataon, aayusin ng guro ang problema. Dapat itong maging patas at makatarungan. Bigyan mo pa ng isang pagkakataon ang guro. 恭喜宿主完成一次正义之举，综合评价完美，寿命 Nadagdag ng isang buwan sa buhay. Progreso ng pag-unlock ng Ultimate Treasure Chest. 80%. 80% di. Isang gawain na lang. 一个任务，我 Ma-unlock ko na ang Ultimate Treasure Chest. 宝箱了，耶！ Lola Kim, kapatid. Shiki, anong ginagawa mo rito? Nababalis ako sa inyo sa bahay. Kaya nagpunta ako para tingnan. Walang anuman, ate. Lolo Kim, tinulungan na akong parusahan sila. Ate, tikman mo ito. Ito ang binili nila bilang paghingi ng tawad sa akin. Masarap. Ang ganda, bunso. Salamat kay Lolo King. Salamat, Lolo King. Walang problema. Mabuhos na ulan. Oh, tama. Ngayon, nagawa natin ang malaking bagay. Walang oras na sayangin. Ako, kailangan natin pumunta sa palengke para bumili ng masarap na pagkain. Mamaya, sa bahay, magdiwang tayo ng maayos. Paano? Ano? CJ, ate. Sige, bilisan natin pumunta sa palengke para bumili ng mga gulay. Para kay Lolo, gawin natin ang pinaka-special namin. Na malaking paa ng baboy. Tatay Kim, pupunta kami ng kapatid kong babae para bumili ng malaking paa ng baboy. Huwag kalimutang kumain sa bahay mamaya. Opo, sige po. Ay naku. Aba, ako. Sa wakas ay may kasama na. May isa pang huling misyon. Bago ma-unlock ang Ultimate Treasure Chest. Hindi ko alam kung sa daan papuntang palengke. Ay makakasalubong ko ang bagong misyon. Sobrang excited ako. Haha. Bantayan mo ang aso mo. Hindi mo kayang kontrolin ang aso mo. Bantayan mo ang aso mo. Hindi mo kayang kontrolin ang aso mo. Napaiyak mo na ang apo ko. Pero hindi mo rin dapat saktan ang aso ko. Bakit hindi ko pwedeng saktan? Aso mo, halos kagatin niya ang apo kong babae. Kagat na kagat na. Anong malaking bagay naman yan? Hindi ba't pera lang ang usapan? Marami akong mga restoran.
Sobra ang pera ko. Pero ikaw naman, kung masaktan mo ang anak ko, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang bayaran ang mga utang mo. Bakit mas mahalaga pa ang aso mo kaysa sa tao? Huwag kang makialam, manahimik ka na lang. Laging aso na lang ang sinasabi mo. Ang mga alaga ay parang mga anak din. Ang alaga ko, mas mahalaga pa kaysa sa apo mo. Sobrang mahalaga ng 1 milyon. Ngayon, papakumbabain kita. Kailangan mong mag-sorry sa aking aso. Kung hindi, papatayin kita. Kahit na ilang milyon, kaya kong bayaran. Sobrang walang hiya mo naman. Dahil sa kaunting pera, akala mo ang taas-taas mo na. Mayaman ka, pwede ka nang gawin ang gusto mo. Tama, ang yaman ay kahanga-hanga. Kapag mayaman ka, pwede mong gawin ang gusto mo. Ang yaman ay pwedeng kunin ang buhay ng katulad mo. Buhay ng mga mababang uri. Bakit, hindi ka ba kontento? Gusto mo bang makipag-away sa akin? Sige, makipag-away ka na. Halika, tamaan mo ako. Halika, tamaan mo ako. Ano nang tamaan? Ay naku. Ay, ikaw na matandang tanga. Sino nang sinasabi mo? Ay naku. Ikaw na amoy-amoy na matanda. Ano ba ang trabaho mo? Nangangahas kang hampasin ako. Ayun, dahil tapat mong tinanong. Ipagpapakumbaba kong sasabihin sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, yung mga taong hindi kayang hampasin ng pulis, ako ang humahampas. Mga bagay na hindi kayang asikasuhin ng pulis, ako ang ako. Una ang suntok, pagkatapos ang sermon. Pinapayagan ng edad, ako ang walang kapantay na si Laudeng. Ako ang walang kapantay na si Mangdeng. Ako ay sobrang walang kapantay na si Laudeng. Ako si Kiaogu ang Dilaodeng. Ako ang hukom ng subway. Ano ang walang talo na Dilaodeng? Hukom ng subway. Hindi ko pa narinig yan. Sasabihin ko sa iyo, sinaktan mo ako. Tapos ka na. Talaga. Bakit ka natatakot na kumilos, nagbabala kayo ka lang? Tingnan mo ang mukha mong bilog at malaki ang tenga. Akala ko may kakayahan ka, pero wala pala. Ikaw, matanda ka na at wala ka ng silbi. Sino ang sinasabi mong may bilog na mukha at malaking tenga? Wang Kai, kagatin mo siya. Wang Kai, aking mahal na anak. Saan ka pupunta? Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Ikaw na matandang lalaki. Inaatake mo ang anak ko. Makikipaglaban ako sa iyo. Ay, masakit. Sobrang sakit. Huwag ka nang umiyak. Pangit na baboy. Walang gustong bumili ng karne na puno ng tubig. Ikaw, matanda. Magtatangkang saktan mo ako. Huwag kang umalis. Maghahanap ako ng pulis para mag-report. Huhulihin ka. Napakawalang hiya. Hindi mo nga makontrol ang aso mo. Pinaalam mo pang mangagat ang sarili mong aso. Gusto kong makita. Kapag dumating ang pulis, uhulihin ka nila. Huliin ang matandang lalaki. Matandang lalaki. Kung tayo matuwid, hindi tayo natatakot sa anino. Mabilis, hanapin mo ang nanay mo. Ay, bakit ka nandyan, kapatid? Tungkol ito sa inyo dalawa. Wala akong kinalaman dito. Siyempre, aalis ako. Hindi. Anong tawag dito? Tawag dito ay palitan ng salita. Tawag dito ay usapan. Tawag dito ay usapan ng mga tao. Ginawa ko ito para tulungan ka. Kaya ako nakipag-away sa kanya. Nga, ikaw, matandang babae. Bakit ka ba ganun ka di makatarungan? Nakakalamig. Kung ganito ka, sino pa ba ang maglakas loob tumulong? Huwag kang magpalabas ng kung ano-ano. Hindi ko naman siya pinapagawa ng tulong sa akin. Ito ay lahat sa iyong kagustuhan. Wala akong kinalaman dito. Hindi ako mananagot sa mga bagay na may kinalaman sa pera. Huwag mo akong hanapin. Bibigay ako sa iyo ng isa pang pagkakataon. Kahit isang salamat ay okay na. Walang paraan. Ikaw, matandang tanga. Sino ang tinutukoy mo? Bakit mo ako sinaktan? Baliw ka ba? Ako, matanda, ay lumalaban sa kawalang katarungan. Sa daan, nililinis ang masama. Kasama na ang pagtuturo sa mga ignorante. Ikaw, isa ka sa kanila. Kung ayaw mo, lumaban ka. Kaya mo ba? Kung tatama ka, ihiga ako. Subukan mo nga. Isa kang matandang salbahe. Tatawag ako ng pulis. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Sino ang tumawag sa pulis? Ako ang pulis. Itong matandang ito. Sinasaktan niya ang anak ko. Anak mo. Sinasaktan ng matanda. Hindi. Sinasaktan ng matanda. Pulis. Sabi niya, ang anak niya ay ang kanyang aso. Aso nga. Anong ibig sabihin nun? Yung nasaktan na aso. Hindi ba maseryoso pa kaysa sa nasaktan na tao? At saka, yung matandang iyon, sinaktan din ako. Tingnan mo nga. Nawasak ang mukha nito. Nawasak talaga ang mukha nito. Naku po. Sobrang galing mo. Sa mukha mong yan, mawawasak pa ba? Parang nagpaayos ka na lang. Ano ba ang sinasabi mo? Kaibigan, itong matandang ito, kanina ay sinaktan din ako. Dapat mo siyang arestuhin. Para makulong siya ng matagal. Ginoong Qin. Ano bang nangyayari dito? Uy, si Yao Tang. Hindi ito ang unang pagkakataon mo. Nakita mo ba ako nang dumating ang pulis? Hindi ko talaga. Papatalsikin ang isang mabuting tao. Yung matabang babaeng to. Pinalabas ang aso. Pinalabas ang aso. Hindi inaalagaan ang sariling aso. Tapos pinapalaya pa para manakit ang tao. At yung matandang babae pa. Larong tinulungan ko siya. Walang salitang pasalamat. Walang salitang pasalamat. Walang salitang pasalamat. Gusto pa niyang umalis ng palihim. Kaya nga. Itinuro ko sa kanila. Ang ibig mong sabihin sa pagtuturo ay, napansin ko, na sa pamamagitan ng wika, hindi kami makapag-usap ng maayos. Kaya't nag-drawing ako sa kanilang mukha. Ng isang larawan, 5 linya ng nota. Sabi ko, Ginoong Qin, tuwing kailangan mo akong bigyan,
Ng bagong estilo, di ba? Ay, hindi naman. Kapatid na pulis, bakit ka nakikipag-usap sa matandang ito? Anong pinagsasasabi mo? Inamin niya kanina. Kailangan mo siyang arestuhin at parusahan. Ay nga, opisyal, kailangan mong ipaghiganti ang aking anak. Anong paghihiganti? Hindi ito kasalanan ni Ginoong Qin. Ayon sa batas ng pagsugpo sa sakit ng hayop ng China, malaking hayop dapat may suot na bibig. Huwag mong sabihin hindi mo alam. Pareho ba iyon? Yung asong nangagat, kakasuot lang ng mouth muzzle. Ang anak ko ay napakamasunurin. Hindi siya kailanman nangagat ng tao. Nagsisinungaling ka. Kanina yung aso mo. Halos makagat ang apo ko. Naiiyak ang apo ko dahil sa takot. Ginoong pulis, kakatapos ko lang siyang pinapabantayan. Ng aso niya. Sabi niya ang aso nila, mas mahal pa kaysa tao. May pera siya, kaya kahit mamatay ang tao, kaya niyang bayaran. Kalokohan yan. May sakit ka. May sakit ka. Hindi. Nagsasalita ka ng kalokohan. May sakit ka talaga. Lahat ng tao sa bahay niyo may sakit. Huwag nang maingay. Sige na, tama na, itigil mo na. Ngayon, ang pangunahing sitwasyon. Naiintindihan ko na. Pinapabayaan mo ang iyong aso na mangagat. Multa ng 200. Tungkol kay Ginoong Qin, kami ay magsasagawa ng seryoso. Pagsaway at edukasyon. Ganun lang. Seryoso ang pinsala ng anak ko. May batas pa ba dito? Mayroon pa bang batas? Bakit siya hindi nagkakasala kapag nananakit? Mayroon ba siyang lisensya para manakit? Ay, tama ka nga. Meron nga ako. Ako ay 80 taong gulang na. Matanda na ako. Wala na akong ibang edad kundi 80. At may sakit pa ako. Sabi na ng doktor, hindi na ako tatagal ng 1 buwan. Kung patuloy ka sa kakaboses, tandaan mo, Petsa, Marso 2025. Mamatay na ako sa harap mo. IQ, sino ba ang normal na tao na may ganito? Ang dami nitong sakit. Siguradong peke ito. Mamatay ka na. Magpanggap ka pa. Mang Qin, Republika ng China. Bakit nandito ka na naman? Seryoso, may sakit talaga si Mang Qin. Talagang may sakit ang matandang ito. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Ay naku, yung babae na iyon. Anong ginagawa mo? Bakit parang gusto mong tumakas palagi? Tay, pakiusap, patawarin mo na ako. Siyang dahilan kung bakit ka nagalit, yung matabang babae na iyon. Wala akong kinalaman dito. Hindi. Itong matabang babaeng ito. Pumunta ka sa impyerno. Sinasabi ko sa'yo, matanda. Kung sakaling may mangyari sa'yo, kahit maging masamang espiritu ka, hindi mo dapat palampasin ang matandang ito. Huwag. Humingi na ako ng tawad. Ikaw na lang ang humingi ng tawad. Bakit naman? Nasaktan pa ang anak ko. Hindi ako hihingi ng tawad. Tatay, nagkamali ako. Ayos na ba? Anong sinabi mo? Ano nang ibig sabihin ng hindi pa pwede? Anong ugali mo? Huwag po, Ginoo, humihingi ako ng tawad. Ako po ang bastos na nagsalita. Ako po ay mayabang. Ako po ay nagkamali. Mapagbigay po kayo. Huwag kang makipag-usap sa mga ganitong tao, na parang kaalaman mo na. Huwag kang magalit. Huminga ng malalim. Ano nang nangyari, Ginoong Qin? Mas mabuti na. Tulungan mo akong tumayo. Ay, lumuhod. Nakatayo ka na ba? Maging maingat ka sa susunod. Maging mabuting tao. Ikaw, mabahong matanda. Huwag. Tiyak na magbabago kami. Magsisimula muli bilang tao. Umalis ka na. Mabilis, umalis ka. Ganitong tao dapat ay turuan ng leksyon. Ang galing ng matandang lalaki. Naalala ko na. Hindi ba ito ang sikat na influencer? Ang hukom ng subway. Tama nga. Hukom ng subway. Ginoong Qin. Nagtatanggal ng panganib para sa bayan. Talagang isang malaking bayani. Ginoong Qin. Sabi mo, matanda ka na. At may sakit ka pa. Pero patuloy ka pa rin nagbabantay sa labas. Bagamat medyo labis ang iyong mga aksyon. Ngunit malaki ang naitulong mo sa seguridad ng ating lugar. Ngunit, kailangan mo pa ring alagaan ang katawan mo. Syempre naman. Ang mga buto ko na ito. Gusto ko pang sumubok ng ilang beses sa papremyo. Papremyo? Anong papremyo? Ano yon, Ginoong Shai? 6 yaotang. May kailangan akong asikasuhin, mauna na ako. Ay, Ginoong Qin. Pangkalahatang pagsusuri. Buwan ng buhay. 60%. 61%. Maaari bang itanong ngayon, kung bubuksan ang kayamanan? 100%. Buksan. 100%. Ang bumabalik ay nagiging bata. Bumalik. Ito ay... Matapos gamitin, maaaring markahan ang isang lugar para sa host. Swerteng tanda. Hindi ba't ito ay pagbabalik sa kabataan? Swerteng tanda.
请您放心， Mas maraming pagkakataon sa lottery. Mas mataas ang sansa na manalo ng malaking premyo. Swerte ng tadhana. 赢取属于您的大奖吧。 Ay naku, ganito na lang muna. Gamitin na muna ang swerte ng tadhana. Sistema, gamitin ang swerte ng tadhana. 先标记了一处地点，福利彩票。 Tindahan ng loto. 我 Mananalo na ako sa 要 loto. 大奖了。喂， Hello. Hello. Lolo King. Nagawa na namin ng kapatid ko ang pagkain. Nagluto kami ng malaking papak ng baboy. Kailan ka babalik para kumain? Si Shiki ay tumawag. Ikaw at ang kapatid mong babae. Kayo muna ang kumain. Huwag niyo akong alalahanin. May pupuntahan akong mahalagang bagay. Lolo, hindi ka naman nadaya ng scam sa telepono, di ba? Ano ba yung gulo ng mga tao? Ano ba yung kalat na iyan? Huwag kayong makialam. Kumain na kayo at magmadali na sa klase. Hintayin niyo akong bumalik. Kayo na ang bahala. Alam niyo na. Tama. Gabi na. Huwag na kayong kumain sa kantin ng paaralan. Dadaling kayo ng lolo niyo para kumain ng king crab. Sige po. Narito na ang hukom ng subway. 来也！ Itigil ang paninigarilyo. Dito sa tindahan ng loto. May 3 bagay lang akong gagawin. Manalo, bawal. Manalo. Siyempre, manalo pa rin. 中奖！ Why? Sino itong tao? Kilala mo ba siya? Hindi ko kilala. Baliw yata. Ay, matanda. Hindi talaga bumibili ng pampaputi. Hindi bumibili ng loto. Kung ayaw bumili, alis ka. Bumili. Ang swerte ay pinapahiwati. May magandang mangyayari dito. Ang magandang ito, malamang ay mananalo ka. Ibig sabihin, bumili ng tiket ng loto. Bumili ng lottery ticket. Bumili ng tiket sa loto ngayon. Mataas ang sansa na manalo. Kung ganun, dapat talagang bumili ako. Malaki ang halaga. Mataas ang premyo. Halika, boss. 50 piso, sobrang sulit. 10 pa. Sige, ayos. Hindi nanalo. Hindi nanalo ulit. Grand prize 1,000,000 piso 525. Pair. Bigyan mo pa ako ng 10. Hindi pa rin nakuha. Sistema, itong swerte mong papel. Totoo ba ito? 我开抽奖摊的，能跟你找个蛋的。 Bakit wala namang swerte? 放心，等到了时机，幸运签会跟您对话的。 Kamusta, host? Ako ang swerte mong papel. 检测到彩票店的发财机会，金额高达50万元。 5 direksyon. Nasaan? Tumingin ka sa kanan. Yung lalaking naka-hoodie ay ang salarinsa. Masakay ng pamilya Ki na isang most wanted criminal. 50万元。 Karapat dapat ang host. Sandali lang. Ang sinasabi mong magandang bagay ay para sa akin na isang. Instead, matandang 80 taong gulang. Instead, na pumigil sa isang taong may daladalang 12 ng buhay. Napakamasamang tao. May dalang kutsilyo ang level na wanted at pagkatapos ay makakuha ng gantimpala. 是的，宿主。 Saan ba ako napadpad? Anong klaseng kabutihan ito? Nabigo. Diretso sa buong komunidad. Magsisimula na. Anong nangyayari? Paano siya nakalapit? Binabati kita, host. Ang lalaking naka-hoodie ay orihinal na balak ng hold-up sa tindahan ng loto. Ngayon ay, pansamantalang binago ang target ng hold-up. 毕竟是大网红地铁判官， Malaki ang posibilidad na may pera ka. Congratulations, sis. Ano ang dapat kong gawin ngayon? 发财的机会已经摆在你面前了，剩下的只能请宿主加油啦，拜拜。 Hoy, huwag kang umalis. Sumpa. Kalma. Kalma. Ngayon, ang lalaki sa hoodie. Hindi ko pa alam. Alam ko na gusto niyang patayin ako. Mabutil ko ang impormasyon na ito. Diretsong makabawi. Muna, umalis sa tindahan ng loto. Tulong ng langit. Napakasikat na influencer. Hukom ng subway. Hindi lang mayaman ang taong ito, kundi matanda na may mga sakit pa. Hintayin kong sundan siya pa uwi. Diretso ko siyang papatayin. Tapos hanapin ko ang mga gamit niya. Masulit ito kaysa holdupin ang tindahan ng loto. Mas maganda pa. Ano nang gagawin? Unang umatake para maging malakas. Huli na ang lahat kapag umatake. Hintayin mong umatak. Babalik ako ng may kontra. Maging pasibo na lang. Kailangan kong kumilos muna. Sasaluhin ko siya nang hindi niya alam. Ay, nagtitinda ng chili powder na pangkalaban. Dumadaan. Huwag palampasin ang pagkakataon. Ayan na. Boss, ikaw ba? Medium na bote ng pulang sili. Magkano ito? Pasensya na po. Ginoo, ito ay malaking bote. Ito, iyan ang medium na bote. Ano iyan? Hindi ba ito? Malaki katamtaman, maliit. 3 bote ba?
Pasensya na po. Ginoo, ito ay malaking bote. Ito sa kaliwang kamay mo ay ang katamtamang bote. Katamtamang bote. Napakalaking bote. Anong kalokohan ito? Sasabihin ko sa iyo, may sakit ako na hindi gumagaling. Sundin mo ang sinabi ko. Kung hindi, mamamatay ako sa harap ng pwesto mo. Naniniwala ka ba? Huwag kang magalit, ha? Malaki, katamtaman, maliit, ayos na yan. Ang ganitong laki ay 9 na piso at 9 na sentimo. Bigyan natin ng 0 si Ginoo. 9 na sentimo lang ang ibigay mo. Ay, mabait. CJ, bigyan mo ng isang bote. Ng medium na. Napakamaanghang na devil. Laodeng, ganito kabilis. Bata, nahulog ang bagay. Aba, sinusundan ka, Ginoong Kim. Nabubuhay ka na ba ng walang pasensya? Ibigay mo ang buhay mo. Ikaw, matandang walang kamatayan. Shit! Naku, hindi ko mabuksan. Ay! Ikaw, matandang walang kamatayan. Shit! Shit! Ang lakas ng matandang ito. Anyway, ang saya ng pagiging bata. Pagod na pagod, tulog agad. Hoy, maliit na tang. Ako ang iyong tiyo Kim. Dito sa Giant's House. Kamakailan lang ay dumating. Isang E-level na wanted na nakahuli, di ba? Nahuli ko na siya. Halika, bilisan mo na dito. Ginoong Kim. Ay naku, ang galing. Kakatanggap lang ng warrant. Hindi pa umabot ng 2 oras. Nahuli mo na siya. Laging masigla kahit matanda na. Hanga ako. Ay naku, isang matandang buto na. Kung makakatulong man sa lipunan. Sapat na sa akin yun. Ay, yun. May sasabihin ako sa iyo. Ito ay... Yung 500,000 na premyo. Ay, agad akong makikipag-ugnayan sa aking superior. Para mag-apply. Huwag kang mag-alala. Ayos na. May kailangan pa akong gawin. Tatay Kim, aalis na ako. CJ, ingatan niyo ang sarili niyo. Magkita tayo ulit. Congratulations, host. Nagawa mo ang isang makatarungang gawa. Particular. Kasama ang pinakamataas na uri ng motorsiklo. Kasanayan sa pagmamaneho. Noong bata pa ako ay talagang mahilig sa motorsiklo. Ngunit, anyway, noong panahong iyon, limitado ang aking kakayahan. Talagang hindi ganito. Ang astig na motorsiklo. Alaynan, hindi pwede. Kailangan kong subukan. Alaynan, CJ. Haha, sarap. Ako ang kabalyero. Siksi Yaoli, kailan ito maayos? Hindi na ito maayos. Kailangan na lang nating hadlangan ang sasakyan. Anong nangyari, bata? Dali 58,564, Ginoo. Sa ganyang edad mo, sobrang bilis ng takbo ng motor na ito. Ay naku, wag na munang isipin yan. Anong nangyari? Ospital ng Kinyuan. Pumunta ako mula sa Imperial na lungsod para sa isang operasyon sa utak. Ngayon, malubhang dumudugo ang pasyente. Nasa proseso ng pagliligtas. Kailangan kong makarating sa ospital sa loob ng 1 oras. Pero nasira ang sasakyan ko dito. Talagang nakakabahala ito. Naiintindihan ko na, hindi kayang gamutin ang malubhang sakit sa maliit na lugar. Kaya't gumagastos para kumuha ng doktor mula sa malaking lungsod para gamutin ang pasyente. Karaniwang nangyayari. Halika, sasama kita. CJ, salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Binata, umupo ka ng maayos. Okay, aalis na. Director, nasa hitan ang tatay ko. Nasa piyo ang tatay ko. Pero halos 10 oras na. Ano bang ginagawa ninyo? Sinasabi ko sa'yo, kung sakaling may masamang mangyari sa tatay ko, gugustuhin ko wasakin ang hospital ninyo. Huwag kang mag-alala, huwag mag-alala. Ginoo, lubos kong naiintindihan ang nararamdaman mo ngayon. Pero dumating ang iyong ama nang magpa-check up sa ospital. Kami ay matinding humihiling na siya ay obserbahan sa ospital. Ngunit matigas kayong tumanggi. Kaya nagdulot ito ngayon ng paglala ng kanyang kalagayan. Professor E ay nagmamadaling dumating. Ito na ang pinakamabilis na bilis. Hindi ko pinapansin. Kayo ang dapat managot ng buo. Dumating na ang direktor. Dumating na si Eksperto Ye. Ay, CJ. Salamat po, Ginoo. Sige, mag-opera na ako muna. Magpunta ka na ng maayos. Magparehistro. Paano ka nakalusot sa pila? Nagmamadali ako. Pwede ba akong makisali sa pila? Nagmamadali ka. E di tayo rin nagmamadali.
Wala naman kaming importante dito sa ospital. Naghihintay ba kayo? Anong ginagawa? Anong ginagawa? Kayo, isang malaking grupo ng mga lalaki, nang aapi sa isang babae, di ba? Sa pila ngayon. Sasaluhin ko ito. Ano ngayon? Sige, subukan mong saktan ako. Kiete. Grabe. Grabe. Hanapin mo ako. Grabe. Hanapin mo ako. Mula kay Lidujuan ang emosyonal na halaga. Dagdag ng 100. Mula sa emosyon ng mga tagamasid. Dagdag ng 1,000. Ganitong tao. Hindi na siya dapat pinapabayaan. Talagang nakakainis. Talagang malakas ang lolo. Ikaw, matanda ka na. Bakit mo ako sinaktan? Bakit mo ako pinagtataga? Bakit mo ako sinaktan? Bakit mo ako sinaktan? Ito ang tinatawag na. Gamitin ang masamang paraan ng masama. Para gantihan ang masama. Anong gusto mong mangyari? Ano ang magagawa mo? Wala na akong ibang edad kundi 80. Isang 80 taong gulang na matanda. Kung sakaling mamatay ako sa isang sampal, hindi ba't makukulong ako? Ayokong makipag-away. Magsalita ka. Ikaw, matandang walang kamatayan. Anong masama kung matanda ka na? Ako si Lidujuan, handa na akong makipaglaban sa iyo ngayon. May advanced stage na ako ng colon cancer. Wala na akong buhay na higit sa 3 buwan. Kung iiwasan mo ako, mamamatay ka. Anong sinasabi mo? Sinasabi kong papatukin kita. Kung iiwasan mo ako, ipapakita kong mamamatay ako para sa iyo. Kung sinaktan mo ako, hindi ba ako pwedeng umiwas? Tama nga. Mga kaibigan, tulungan niyo akong maging saksi. Baka mamaya, magkasakit ako at mamatay dito. Dahil dito sa babaeng ito. Siya ang dapat managot. Walang problema, Ginoo. Kami ang mga saksi. Kinuha ko ng litrato gamit ang cellphone ko. Ibigay ko ito sa pulis mamaya. Hindi siya makakatakas sa responsibilidad. Saksi ako na nagkot siya sa pila. At nagmura pa. Nagalit ang matanda. Siya ang dapat managot sa lahat. Binubuli niyo ba ang tao? Malaki ang puwit ko. Sandali lang ha. Ay naku. Aba, Diyos ko. Sobrang sakit. Sobrang sakit na ito. Sobrang sakit na ako. Saan ang gwardiya? Ikaw, gwardiya. Bingi ka ba? Hindi mo ba nakikita na yung matandang baliw ay sinaktan ako? Agad, itapon mo siya palabas. Wala akong nakita na sinaktan ka. Nakikita ko lang na nakaupo ka dito. Nabaliw ka. Ikaw na gwardiya. Wala akong kinalaman dyan. Walang nakakita sa lahat. Tama ba? Nga. Walang nakakita. Yung matandang lalaki mukhang mabait. Paano siya makakapagpalo? Ganun. Kailangan ng tumawag ng pulis. Tumawag ka na nga. Kapag dumating ang pulis, pumunta ka sa security room. Huwag dito, nakakaabala ka sa pila ng iba. CJ! Halika, Ginoo. Uminom ng tsaa. Mataas na uri ng longjing. Espasyo. Etnan, magandang tsaa. Haha. Sino sa pamilya ang nakakaalam? Talagang ang mga masamang tao ay tumatanda na. Ang Diyosa ay hindi maganda ang pakiramdam. Magpaparehistro sa ospital. Sa kasamaang palad, nakatagpo ako ng isang matandang malupit. Sinubukan niya akong gawing masama. Nakatawag na ako ng pulis. Handa na akong maghain ng kaso laban sa kanya. Yesi, matandang walang hiya, nagbago na ang panahon. At nananakit pa rin sa akin. Subukan mong harapin ang galit ng online na puot. Sino ang tumawag ng pulis? Sino ang tumawag ng pulis? Ay naku. Ginoong Kin ay. Hahaha. Nandito na tayo sa Yuansuan County. Bakit ikaw pa rin ang tumutugon? Ikaw ang nakahuli sa lalaking nakahoodie. Talagang malaking utang na loob. Narito ang iyong bonus. Nabalitaan kong nasa Yuanshui County ka. Kaya dali-dali akong pumunta rito. Nakita ko ang aking kaklase sa Police Academy. Cheng Yixing. Kumusta, Lolo Kin? Kamusta? Nang marinig ko ang tungkol dito, naisip ko na ikaw ang nagluto. Muli kang nagpakita ng katapangan para sa Gihi 0070. Kaya't agad akong pumunta rito. Oh. Kilala pala kayo. Hindi nakapagtataka na sobrang yabang. Hoy, dalaga. Mag-ingat ka sa mga salita mo. Dito sa amin ay may recording device. Tiyak na patas ang pagpapatupad ng batas. Yenwe, sige na nga. Yung matandang yan. Hindi ko naman siya kilala. Ngayon, bigla na lang akong sinaktan. Agad na siyang hulihin. Parang may matinding sakit. Kaibigan, hindi mo dapat siya pakinggan sa mga kalokohan niya. Siya ang nagpasimula ng gulo sa pila. Ang matandang ito ay nagliligtas sa bayan. Lahat kami ay sumusuporta sa kanya. Ano nang ibig sabihin ng paglilinis para sa bayan? Sino ang sinasabi mong masama? Sino ang galit? Sabihin mo. Tanga kang security guard. Masama ka. Anong karapatan mo para pagsabihan ako? Naging security guard ka na. Bakit hindi ka na lang namatay? Ang taba mo at malaki ang ulo mo. Pero buhay na buhay ka pa rin, diba?
Sino nang sinasabi mong taba at malaki ang ulo? Sino nang sinasabi mong ganoon? Sino ang nagsasabi? Sige na. Tumigil na, tumigil na. Pakawalan mo ako. Hindi niyo ba narinig na sinabihan niya ako? Bakit hindi mo siya hulihin? Naiintindihan ko na. Lahat kayo ay lalaki. Kaya bias kayo sa mga lalaki, di ba? Tumahimik ka. Hindi ba ikaw ang unang nagmura sa kanya? Iba ba yun? Babae ako, sinasabi kong okay siya. Sinasabi mo hindi ako okay. Sige na. Huwag ka nang magulo. Hindi ba ito ang alitan niyo ni Ginoong King? Di ba? Halos magalit na ako. Tungkol sa matandang ito. Ngayon, pinagsampal ako ng 4 na beses. Oh, 让我关回去，要吗？ mag-nail ka at magsumamo, dagdagan mo pa ng bayad. 黑茶， Kung gusto niyo ng hustisya, hulihin niyo ako. Pipiliin ko ang unang opsyon. Sige, batuhin mo ako. Tiyak na hindi ako lalaban. Ayos lang. Ayos lang. Halos naloko ako sa'yo. Hindi ka mamamatay. Marami kang problema. May cancer ka pa. Oktubre na ang edad mo. Kahit napatayin kita ngayon, 把你打死了， hindi ako makakatakas. 要啊！ Ganito na lang. Nail ka at magbigay ng galang. Tapos bigyan mo ako. 3,000 piso. Tapos ayos na ito. Hindi posibleng humingi ng tawad. Wala akong pera para bayaran ka. Pumalo ka na lang sa akin. Pumalo ka na. Kasama. Dali, ipakulong mo siya. Si Mang Ungay, si matandang Ginoongay, ay 80 na, hindi na pwedeng ikulong. Pero may isang paraan nga. 确实有个办法。 May isa pang paraan. Anong paraan? Tutulungan kitang makipag-ayos. Ginoong King 00 Siyam. Ano sa tingin ninyo? Gusto ba ninyo? Humingi ng tawad sa ginang ito. Nye. Ayaw ko. Kakareply lang ni Jilin, sobra namang walang kwenta ang matanda. Ito, sobra namang walang kwenta ang matanda, bakit niya kami inaapi? Kakareply lang ni Jilin. Reply, gagaling na, sobrang walang kwenta ng matanda. Sobrang walang kwenta ng matanda, paano ba to sa mundong ito ng mga diwata? Kailan ba gagaling, sobrang walang kwenta ng matanda? Kakareply lang ni Jilin, kailan ba talaga gagaling, sobrang walang kwenta ng matanda? Ayos na. Nagsimula na ang ritmo. 起来了， Tatay, maghintay ka na lang sa iyong pagkasira. Sige na, sige na. Kung ayaw mong humingi ng tawad, ayos lang. Mabait ang prinsesa. Ngayon, bibigyan kita ng tawad. Pero, Kiev 0070. Tatay, 猴子， kailangan mong humingi ng tawad. Gagawin ko ito sa sarili kong paraan. Para ipaglaban ang aking karapatan. Sa oras na iyon, huwag kang umiyak ha. Baka ikaw din ang nagpakalat ng balita tungkol sa akin. Ayos lang, swak na swak. 正中下怀。 Sige, napagkasunduan na natin. 一言为定。 Parang may doble kang magandang balita, haha. 嘿， Tunay na baliw. 神经病儿 恭喜宿主完成一次正义之举，综合评价。 Sumabog. Dagdag 6 na buwan sa buhay. 金爱呀， Sabi ko, sa edad mo na iyon, nandyan pa rin ang galit sa baraha. Ikaw, ako ay tuwid na tao. Kung hindi, magkakaroon ba ako ng kanser sa bituka? Nakakaintriga, Gil 00 Siyam. Kailangan naming dumaan sa mabilisang daan mula sa lungsod. Umabot ito ng mahigit 1 oras. Tama. Narinig ko na nagmumotor ka, Gil 0070. Ginamit ang mahigit 40 minuto. Anong nangyayari dito? Ate, ako. Mula pagkabata, mahilig na akong sumakay ng motorsiklo. Natutunan ko yun. Ay, kung hindi mo sinabi, halos nakalimutan ko na. Kay Dr. Ye. Malapit nang matapos ang operasyon. Kailangan kong pumunta at tingnan. Ah, nga pala. Yun nga. Yun. Tungkol sa bonus, pagbalik ko na lang tayo mag-usap. Sige, ayusin natin. Hanggang sa muli, paalam. Ingat ka, Ginoong. Mag-ingat sa iyong kalusugan, Ginoong Kin. Basta, wala akong pakialam sa iba. Wala akong pera. Ano ang magagawa mo? Hindi ko ibibigay ang pera. Ano ang gagawin mo sa akin? Ginoong Gu, ang kamay ng iyong ama ay makakapagtagumpay. Lahat ng ito ay dahil kay Profesor Ye. Ang 6,000 pisong bayad sa operasyon ay napakarasyonal. Sa katunayan, si Ginoong Ye ay nagmadaling sumakay ng eroplano. Ang tiket ay nagkakahalaga ng 5,000. At ang mga gastos na ito, sinabi ko na ito sa inyo ng maaga. Paano mo masasabi na pag-iwas sa utang ay pagiging mahina? Tumahimik ka na. Gaya ng ugaling ito sa inyo. Pinapayagan ng iba pero hindi ko papayagan. Hindi pwedeng ganito. Sino pa bang eksperto? Ang magtatapang pumunta sa aming Yuan Shui County. Dumarating para iligtas. Hindi ko napapansinin. Hindi ko ibibigay ang pera. Sa iba, kayo na bahala. Inaapi lang niya ang doktor. Isang intelektual siya. Talagang ang matalino ay nahaharap sa sundalo. Dakilang Huang, bilanggo ng langit. 5 daliri ang kumikilos sa mundo.
Bakit ang lakas ng matandang ito? Hindi ba't ikaw ang may kailangan? Nabuhay na ako ng 8 dekada. Ito ang unang pagkakataon na makatagpo ako ng katulad mo. Bumabayad ng utang ng masama. Masamang tao na sumisira ng tulay pagkatapos tumawid. Mula kay huli ang emosyonal na halaga. Dagdagan ng 2,000. May lakas ka pang magalit. Sang-ayon ka ba? May natitira pang yabang. Ay, hindi ka ba isang baliw na matanda? May sakit ka ba? Kilalang kilala ba kita? Sabay mo agad akong sinuntok. Habang sinasaktan, nakikipag-usap ka sa akin. Dapat naman sana akong bigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Alam mo ba kung bakit ka nananakit? Siya ay isang pangunahing eksperto sa larangan ng neurologiya sa buong bansa. Kulang na lang ba ang 6,000 piso mo? Pero kung hindi ka magbabayad, ilan ang nasaktan? At anong eksperto? Ang mga has na mag-opera dito sa ospital. Ilang tao ang pinutol mo? Ang kanilang daan sa buhay. Alam mo ba? Ginoo, itigil mo na, itigil mo na. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Pakiusap, tigilan mo na ang pananakit. Hindi pa ako tapos sa pananakit. Hindi pa tapos, di ba? Tay, tigilan mo na. Uy, tay, tigilan mo na, tigilan mo na. Salamat na lang. Walang anuman. Matanda na ako, kaya madalas akong nairita. Madaling magkasakit ang katawan. Kapag may inis ako, karaniwan. Agad ko itong inilalabas. Iwasan ang mental na pag-aaksaya. Kapag may inis, nagagalit ako agad. Director, pwede kong ibigay ang pera. Pero tayo, isang araw lang. Yung matandang ito dahil sa galit niya sa akin. Hindi ko na kayang tanggapin. Ngayon, magrereklamo na ako sa pulis. Maliban na lang kung bibigyan niyo ako ng pera. Magkano ang kailangan niyo? Yung matandang ito, 10 beses akong sinaktan. Sinaktan ako ng 13 beses. 10 beses akong sinaktan. Beses. Isama na natin ang 2,000 piso. Isama na natin ang 2,000 piso. Kasama na ang danyo sa sakit ng isip at iba pa. Sige, bigyan natin ng 300,000 piso. Alaynan. Wulayang. Wulayang. Gusto mong kumain ng hangin. Director, hindi ko siya bibigyan ng kahit anong bahagi. Hindi ba siya gustong tumawag ng pulis? Hayaan mo siyang tumawag. Nandito lang ako at naghihintay sa kanya. Sino pa ang dapat magsabi niyan? Matagal na akong tumawag ng pulis. Kung bibilangin ng oras, malapit na ang mga pulis. Sino ang tumawag ng pulis? Sino ang tumawag sa pulis? Ay ako. Naku, Tang, nandito ka na. Ikaw pa nga ang nagsabi, Giri 0070. Kakatapos ko lang manigarilyo sa pintuan, Giri 0070. Papalabas na ako, Giri 0070. Si Lolong Cheng naman ang naatasan ulit. Sabi nila may tinapakan daw. Wala ko sigurado ikaw yan, Giri 0070. Paano ka naging ganito katama? Ay naku, pulis kaibigan. Dumating ka na rin. Ito yung matanda. Ang pumalo sa akin. Tingnan mo, tingnan mo. Kailangan mo talagang matamaan. Anong nangyari? Yung batang iyon, ang tatay niya ay malubhang may sakit at naka-ospital. Hindi kayang gamutin ng lokal na ospital. Ang ospital ay espesyal na humingi ng tulong mula sa malaking lungsod. Nag-imbita ng eksperto. Dumating ang eksperto sa gitna ng gabi para operahan ang tatay niya at gamutin ang sakit. Kaya't ang batang ito ay hindi nagbayad. Hindi mo ba alam na mawawala ng Giri 00 Siyam-siyam? Ang mga pasyente sa bayan ay mawawala ng pag-asa. Nagbibiro lang ako. Hindi ko ba kayang magbayad, Giri 00 Siyam-siyam? Ngunit sinaktan ako ng matandang iyon. Totoong sinaktan niya ako. 10 beses niya akong sinaktan. Ang laki ng bibig mo. Tanda ko yan ng mabuti. Pinasabi ko sa kanya na humingi ng tawad at magbayad. Sana nga. Ano bang akala mo, lumaki na ako? Hindi pa ako nakakita ng ganitong taong mayabang. Aba, ngayon nakita mo na. Hey, pupunta ako. Mr. Police. Sa harap ninyo, ganyan na sila kamayabang. Talagang walang takot sa batas. Hindi ako naniniwala na hindi kayang parusahan ng batas ang ganitong tao. Sa ilang aspeto, talagang hindi siya kayang kontrolin ng batas. Ano? Ano? Ayon sa mga kaugnay na regulasyon, kapag umabot na sa 70 taong gulang, hindi siya maaaring ilagay sa administrative detention. Ay, mabangis na bata. Naiintindihan mo ang mga salita, di ba? Aba, ako'y 80 na. Sa isang paraan, kung saktan kita, parang wala lang. Hindi. Kung saktan niya ako, parang wala lang. Kaya't tatamaan ko siya, 0070. Huwag mong isipin na pinapahintulutan kita. Sa edad ko na ito, may alta presyon ako, may diabetes ako, may coronary heart disease ako. Lahat ng sakit meron ako. Ah, nga pala, may huli na akong cancer. Kung di ka naniniwala, subukan mo akong galawin. Galawin mo lang ako, mamamatay ako. Kung mamamatay ako, makakulong ka. Kung di ka naniniwala, subukan mo. Anong klaseng kapalaran ito sa akin? Sumuko na talaga ako. Pasensya na po, Ginoo. Pasensya na po, Professor Ye. Pasensya na po, Direktor. Ano man ang kailangan bayaran, babayaran ko. Magbibigay pa ako ng banner bilang pasasalamat. Pakiusap, patawarin niyo na ako. Nagkamali ako.
Binabati ang host. Nagawa ang isang makatarungang gawa. Pagsusuri ay napakahusay. Dagdag na 6 na buwan sa buhay. Ay naku, ang natitirang buhay ay lampas sa 4 na taon. Sarap. Sumabog. 帖子爆了！ Ikaw, matandang ding. Maghintay ka na lang sa kamatayan mo. Ginoong Qin, inutusan din kami ng aming pinuno. Alam mo, ikaw ay matanda na. Nababahala rin kami sa iyong kalusugan. Kaya't itong 500,000 ay ipapadala namin ng personal sa inyong tahanan. Saktong-sakto, nagmamaneho ako, sumama ka sa akin. Ayos lang, wala na. Umalis ka na muna. Yung eksperto na si Ye. Bilang pasasalamat sa akin, gusto pa akong imbitahan sa pagkain. Ay naku. Ganito na lang, Ginoong Qin. Sa susunod, ako ang taya. CJ, 回见。回见。好。 ingatan ninyo ang inyong kalusugan. Ay, dahan-dahan lang. Paano ako napunta dito? Sa wanted list ng maliit na diwata. Nakakainis talaga ang matandang ito. May gusto siyang sabihin, sana ang mga babae sa pamilya niya ay. May gusto siyang sabihin, lahat ay nakakaranas ng mga matatandang manyakis. Itong mundong puno ng pagkapuot sa mga babae. Kailan kaya ito magiging maayos? Aha, si Lidu Juan pala. Kuhanan mo ako ng litrato. Post mo ito online. Pero ayos lang. Kapag gusto ng langit na wasakin siya, unang pinapabaliw niya. Kailangan lumaban kay Lidu Juan. Ngunit dapat sa harap ng lahat ng tao. Gumawa ng malaking eksena. Lidu Juan, masiyahan ka na lang. Ito na ang huli nating kabaliwan. Hindi ko akalain na ang tungkol sa akin na lumalaban para sa katarungan sa ospital ay mabilis na naibalita at umabot pa sa trending. Lolo, tingnan mo. Ito ang ginawa ko para sa iyo. Sopas na niluto ng personal. Napaka-nutritious. Tikman mo. Lolo, tikman mo ang sa akin. May goji berries pa ang sa akin. Anong nangyayari? Bakit kayong dalawa ngayon? Napaka-maasikaso. Lolo, ako at ang kapatid na babae. Tiningnan namin ang iyong medical na record. Ang katawan mo ay sobrang masama. Pero nag-aalaga pa rin sa amin. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili Nga, nag-internet kami ngayong araw. Hindi ka nandyan sa ospital sa araw. Nagsasagawa ng katarungan ha. Ang galing mo. Pero ang galit ay nakakasama sa katawan. Ako at ang ate ko. Umaasa na mabuhay ka ng matagal. Hindi ko alam kung ano ang maitutulong ko sa iyo. Maaari lang akong gumawa ng mga bagay na kaya ko. Gagawa ako ng masarap para sa iyo. Ito pala ang babaeng ito. Ay sobrang nagmamalasakit sa akin. Talaga namang nag-alala ako sa kanila. Mukhang kailangan kong mas marami pang gawin na mga gawain para mapahaba ang buhay at makasama ang mga kapatid na ito. Maghintay tayo ng 100 taon. Huwag mag-alala, anak. Lolo, mayroon akong espesyal na kakayahan. Siguradong makakabuhay ako ng mahabang panahon. Ngunit, kailangan mo nang gawin ang isang bagay bukas na mas mahalaga. Matapang na labanan 62, Ginoong Qin. Lumalakas pa kahit matanda na. 当年呐， Tunay na bayani ng kasalukuyan. Gi, ako ay kumakatawan sa tanggapan. Upang ibigay sa iyo ang gantimpalagi, 00 Siyam. Pinuri ni Direktor Kian ang iyong pagganap. Ako ay isa lamang. Napapalapit na sa katapusan ng buhay. Matandang lalaki na hindi nakarapat-dapat. Sa huling yugto ng buhay, 最后阶段 ay makapagningning at makapagbigay init. Maaaring masasabi ng hindi na sayang ang buhay. 死生了。 Ngunit, ano ang nangyari kay Ginoong Qin? Bagaman tinanggap ko na ang buhay at kamatayan. 生死， Hulit-huli ay naipit pa rin ako sa walang kabuluhang pangalan. At naakusahan ng hindi totoo. Naiinis ako at nagagalit. 着急上火， Hindi ako makatulog. 着觉。 Ginoong Qin, sino ang nagdududa sa iyo? Tiyak na kami ay magiging makatarungan sa aming mga aksyon. Kahapon, nasa ospital ako sa Yuanshi 我 County. 在元水县医院 Nakita ko ang isang taong sumisingit. Matanda, mainitin ang ulo ko. Hindi ko kayang tiisin ang kahit anong balakid sa aking mga mata. Ako ang lumapit para pigilan siya. Hindi ko inakala na ipapaskil niya ito sa internet 发到网上去， at lulabo ang katotohanan 混淆是非， at babalik ta rin ang tama at mali. Sinabi niyang ginahasa ko siya. 非礼他。 Ako'y 80 na. 80了， Kahit na, 虽然 hindi ko kayang tawaging modelo ng moralidad. 道德模范， Ngunit ang ganitong mga bagay na mababa 此等下三滥的事情， ay hindi ko magagawa. 而是做不出来的。 Naiinis ako. 委屈呀！ Ginoong Qin, 00 Siyam. Mag-ingat ka sa iyong kalusugan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga hahayaang ang bayani. Maapi sa pag-ibig. Xiao Tang, ikaw ang mag-imbestiga ng mabuti. Siguraduhin patas ang pagpapatupad ng batas. Ibalik ang katarungan kay Lolo Qin.
Ang ganda ng mga kapatid, mas marami pang laban online. Lahat ng bahay ay dalubhasa sa paglilinis, sumali sa C-task, online laban, bayad ng mga manonood. Bawat pamilya ay naglalaro ng ire, koneksyon sa laban, bayad ng manonood. Hindi nakakapagtaka na si Laudeng ay na-in-love sa mga kapatid. Sumali ang Chuanjin Himalatang mula sa parehong lungsod, higit pang mga na misyon, makipag-ugnayan sa paglalaro, koneksyon sa laban, bayad ng manonood. Kapatid, kwentuhan mo kami, bayad ng manonood, mula sa parehong lungsod, higit pang koneksyon sa laban. Sumali ang Chuanjin Himalatang mula sa parehong lungsod, maghihi na misyon, higit pang koneksyon sa laban, responsibilidad ng manonood. Kamusta na yung si Laudeng sa likod, mula sa parehong lungsod, koneksyon sa laban. Sumali ang Chuanjin Himalatang mula sa parehong lungsod, gay na misyon, koneksyon sa laban, bayad ng manonood. CJ, nag-like na si Ifang. Sasabihin ko sa mga kapatid, ang mga susunod na plano. Sumali si Atuan para sa pag-aalaga, higit pang iri, laban sa koneksyon, bayad ng mga manonood. Sumali si Atuan sa Ifini, bayad ng mga manonood, interaktibong laro, laban sa koneksyon. Sumali si Atuan mula sa listahan, laban sa koneksyon, bayad ng mga manonood. At saka yung tatay mong may toxic masculinity, laban tayo online. Ilapag mo lang sa harap ng pinto. Huwag mo akong istorbohin, nagla-livestream ako. Juan, baka dapat mong buksan ang pinto at tingnan. May nangyaring masama. Huwag kalimutang magpasalamat, laban tayo online, sinabi ko na. Huwag kalimutang magpasalamat, mas marami pang iri, laban tayo online, kasalukuyang bayad. Tandaan mong magpasalamat, huwag mo akong istorbohin na. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? Tandaan mong magpasalamat, yay mission, koneksyon sa lahat. Maaari mo ba akong bigyan ng kaunting pribadong espasyo? Ginoo, dagdagan ang interaktibong laro, tunog, higit pang manonood, bayad sa misyon, koneksyon sa laban. Ginoo, higit pang kasalukuyang bayad sa manonood, misyon, koneksyon sa laban. Ginoo, guide mission, interaktibong gameplay, koneksyon sa laban, bayad sa manonood. Koneksyon sa laban na mga kapatid. Zay mission koneksyon sa laban kasalukuyang bayad. Sino ang nakakaalam ng sakit ng pamilya ni John Bao? Ako lang na ganitong ama. Isang nagtatrabaho ng part-time. Araw-araw ay kumikita lang ng kaunti. At pinagsasabihan pa ako. Hindi na ako magsasalita. Pupunta ako para tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi ba't sinabi ko na yan ng 800 beses? Huwag kayong basta-basta. Hindi mo naman alam, di ba? Tungkol sa nangyari kahapon. Hindi ba't naayos na iyon? Matanda, kung magkasakit ka o anuman, wala akong kinalaman dyan. Sabi ko na sa'yo ng maaga. Lido Juan, dumating kami ngayon para sa'yo. Walang kinalaman ito sa ospital. Kundi dahil inaakusahan ka ng paninirang puri. Pagsisinungaling tungkol sa Gili 00 Siyam. Pagsusulong ng online na karahasan. Ngayon, ang Jiangsu Municipal Bureau ay nag-file na ng kaso. Ito ay isang abiso ng pagkakakulong. Pulisya 2025. Mangyaring sumama sa amin para sa investigasyon. Hey, wag lumapit. Hindi ba't sinasabi nilang may kalayaan sa pananalita? Bakit niyo ako hinuhuli? Ang internet ay hindi isang lugar na walang batas. Ang kalayaan sa pagsasalita ay hindi kalayaan sa paninirang puri. Hindi ito kalayaan sa paggawa ng chismis. Ginoo, alam kong nagkamali ako, Ginoo. Sobrang bata ko pa. Hindi ako pwedeng makulong, Ginoo. Patawarin mo na ako, Ginoo. Susunod ako sa pulis. Kung talagang alam mo ang iyong pagkakamali, doon ka na pumasok. Tanggapin mo ang pagbabago. Sikaping makalabas ka agad. 080. Tumayo ka. Tara. 恭喜宿主完成一次正义之举，综合评价 Super sumabog. Tumaas ang buhay ng isang taon. May libreng regalo pa. Perpektong antas ng mga mata. 5.5可永久免疫近视白内障。 Mga sakit sa mata tulad ng glaucoma o mga negatibong pisyolohikal na epekto. Nawala ang aking presbyopia. Ang saya naman. Ang ganda ng pakiramdam ng pagiging maluso. Pwede pa akong magpatuloy ng walang hanggan. Matanda na ako, parang makakalanghap na ako ng habang buhay. Pagod na. Ang ganda ng paningin ko. Sayang naman kung hindi ko gagamitin. Maghahanap ako ng lugar para maglaro ng laro. Sino bang anak ito? Pwede bang pakialaman? Ano nang nangyari? Si Longlong ko ay naglalaro lang sa inyo. Kailangan bang maging ganito kadramatiko? Talaga namang, saan naman may ganitong laro? Nabasa ang buhok at damit namin. Lahat ay nabasa. Sa ganitong malamig na panahon, purong tubig lang ito. Bumalik na lang at maligo, di ba? Matanda ka na. Parang bata ka pa rin magalit. Sinasabi ko sa'yo, may mga tao ang asawa ko sa taas. Subukan mong galawin ako. Baka makulong ka ng matagal. Anong tinitingnan mo? Anong tinitingnan mo? Kung hindi mo kaya, umuwi ka na. Sa iyong baryo. Walang ganito. Ang taong mababa ang asal, may kaparusahan din. Ang galing ni Longlong. Bilang isang batang lalaki, dapat nga, maging masigla at aktibo. Para hindi siya mapag-iwanan pag lumaki. Maglaro ka na. Anong ginagawa? Sinasadyang saktan kita. Anong nangyari? Saktan mo ako. Hala.
Sino ang bata? May nakikisali ba? Dalhin mo na dito. Batang maliit. 小崽子，小崽子。 Tingnan mo ako, hindi kita papaliin. Tingnan mo ako, hindi kita tatawagin. Tingnan mo ako, hindi kita pipigilan. Mama! Mama! Longlong! Ikaw, mabaho kang matanda. May sakit ka ba? Bakit mo pinapahirapan ang anak ko? Pinapahirapan mo ang anak mo. Binabas ako ng anak mo gamit ang water gun. Hindi mo ba nakita? Bata lang siya. 孩子嘛， Ang tanda-tanda mo na. Nag-aaway ka pa parang bata. Wala ka na bang hiya? 你 Wala ka na bang hiya? Kaya ngayon, ituturo ko sa iyo ang leksyon. Anong nangyari? Gusto mo bang saktan mo pa ako? Ako, hindi kailanman nananakit ng babae at bata. Pero, ang anak mo, hindi siya babae. At hindi ka rin bata. Kaya pasensya na. 对不起了。 Nanay. Nanay. Longlong. Binti, ayos lang ba ang binti mo? Halika. Ikaw na matandang hindi pa namamatay. Mangahas ang saktan ako. Lalabanan kita. Laban ka na. Nagpakatatag ka. Bitawan mo, hanapin si mama. 哎呦，我这 Wisit na bata. Nangangahas kang kagatin ako, ha? Longlong. Longlong. Mula sa batang pasaway. Nagdagdag ng 300 sa emosyon. Emosyon ni Zuyan Ru. Dagdagan ng 200. Nang makita ang ganitong eksena, pakiramdam ko ay sobrang saya. Baka sobra na akong masama. Matagal nang, kilala na ang mag-ina na ito. Ang matanda ay naglilinis ng masama sa lipunan. Hindi ko kayang itago. Sobrang saya ko rin. Astig ka, Lolo. Lolo, sobra ka na. Bata pa siya. Hindi pa siya nakakaintindi. Kahit na may pagkakamali siya, bakit hindi mo maayos na sabihin? Ay naku, sige na, ikaw na ang banal. Kapag nagtanong ka ulit, tuturuan kita ng amoy ng mabahong medyas. Maniwala ka o hindi. Ikaw, baliw. Sira ang ulo. Nakareport na ako sa pulis. Maghintay ka na lang sa kulungan. Anong nangyari? Mr. Police, siya D0070. Bata, ay naku, ay naku. Walang katarungan ito. Walang puso talaga. Sino man kayo, tulungan niyo akong husgahan ito. Sobrang malupit ng babaeng ito. Nawala pati ang sapatos ko. Matagal bago ko nahanap ulit. Phil 0070. May katarungan pa ba dito? May batas pa ba? Kawani ng pulis. Sabi niya, lahat ng sinasabi ko ay salita ko. Binugbog nila ako at si Longlong is 0070. Tingnan mo, nasira ang mukha ko. Namamaga pa rin ngayon. Hindi lang niya ako binugbog. Pinasok pa niya yung mabahong medyas niya sa bibig ng anak ko. Anong tinitigan mo? Huwag na kayong tumawa. Sige na nga, dali mong alisin yung baliw na yan. Nahuli na. Sira ang ulo. Ay naku, hindi maganda. Nagsusuka ng dugo ang matanda. Buti na lang ay bumili ako noon. Ng peking dugo na kapsula. Dala ko palagi. Hindi ko inasahan. Nagamit na. Ikaw pa ang nagbabalak na saktan ako. Ikaw pa ang nagbabalak na saktan ako. Phil 0070. Wala naman akong ginawa. Inakusahan nila ako. Kayo kanina. Nakita niyo, di ba? Hindi ko siya tinamaan, di ba? Gusto kita. Nakita ko ang matanda na dumudugo. Hindi ba't ang matanda ay magsasakripisyo ng kanyang buhay para siraan ka? Tama nga. Hindi. Kita niyo namang lahat iyon kanina. Siya ang matandang deng. Sinasaktan niya ako at si Azzy. Hindi ko nga siya hinawakan eh. Sinasabi niyo ang ganitong bagay. Zilhe, sinasabi niyo na ako ang pumatay sa kanya. Wala ba kayong konsensya? R0070. Mr. Police, sila ang gustong magpahamak sa akin. Hindi naman pwedeng maraming tao ang magpapa-impluensya sa iyo. Phil 0070. Ayos na, Ginoong Kim. Sige na, nakita mo na. Peking dugo, kapsula. Kung hindi, matagal na kitang tinawagan ng ambulansya. Sino ka para lokohin ako? Ay naku. Si Ginoong Kim ay may malubhang sakit. Kung gusto mong makialam, kaya mo bang akuin ang responsibilidad na yan? Hindi naman pwedeng walang dahilan na saktan niya ako, di ba? Kailangan magbayad. Kailangan pang ikulong. Wala akong pera. Wala talaga akong pera, Gil 0070. 80 na ang lolo. Phil 0070. Sadyang walang kapantay na tao. Itong matandang ito, sobrang tapang mo. Phil 0070. Longlong. Tara na. Huminto ka. Pinagalit mo ako ng ganito. Nagsusuka na ako ng dugo. Ayaw mo bang humingi ng tawad bago ka umalis? Hindi ka ba nagkukunwari? Bata, sino ang nagsabi? Nakita ko mismo. Nagsusuka ng dugo ang matanda. Humingi ka ng tawad.
道歉，道歉。 Pasensya na. Ayos na ba? Mula kay Zuyanru ang emosyonal na halaga. Dagdag 200. Ikaw, matandang bagay. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Ano? Hindi ka pa rin ba kontento? Hindi kita kayang ayusin. Hala. Dahil sa batas, hindi maibigay sa akin ang katarungan. Kaya't gagamitin ko ang aking sariling paraan upang lutasin. Binabati ang host sa pagkumpleto ng isang gawaing makatarungan. Pangkalahatang pagsusuri mahusay. Tumaas ang buhay ng 3 buwan. Hoy, kuya, nambuli sa akin. Nambuli sa akin. Magkalat na lang kayo. Tapos na ang ayos, maliit na diwata. Ang ginhawa talaga. Ay na, 0070. May isang bagay nga, yung si Gong Li Dujuan, hindi ba papasok na siya? 0070. Araw-araw ay umiiyak siya, sobrang lungkot 170. Pinalo si Zili ang ng malakas sa pisngi. 0070. Hindi niya alam na mali siya. Talagang natatakot siya. 0070. 像这种社会渣子，人间的败类呀！我拒绝 Tumanggi sa pag-aayos. Nangangailangan na ang ganitong tao ay dapat. Asing. Sige, 0070. Bata. Anong nangyari, Lolo? Maliit na tang. Ako ito. Medyo masakit ang tiyan ko. Marami kang ginagawa. Sige, magpatuloy ka sa ginagawa mo. Ayos na, Ginoong Qin. Ingatan mo rin ang iyong kalusugan. Ay, CJ. Oh, tama nga. Tungkol sa seguridad dito sa atin. Kailangan pa kitang pakiusapan. Hahaha, magkita tayo ulit. CJ. Ay, dahan-dahan, Ginoong Qin. Ayos lang. Ay, matanda na. Bakit ka pumapasok sa banyo ng lalaki? 咋了？ Maraming mga kapatid na babae ang gumagamit ng banyo ngayon. Hindi sapat ang banyo ng babae. Nakuha na namin ang banyo ng lalaki. Hindi pinapayagan ang mga lalaki na gumamit ng banyo. Sira ang ulo. 上厕所。 Umalis ka dito. Lumayas ka. May mga kapatid pa na nasa banyo. Grabe ka. Kailangan mo ng kalaswaan. Matanda na. Kahit na maganda ang ate. Pero hindi ka basta-basta. Makakakuha ng babae. Magsalita ka ng paumanhin sa ate. May hinala ako. Ayos lang, ikaw. Mga kapatid, bilis, tingnan nyo. Itong matandang ito, hindi lang siya hayagang manghihiya, kundi ang laki pa ng kanyang bibig. Siguradong sanay na sanay sa kanyang katandaan. Sanay na sa kapangyarihan. Tama, ang hirap para sa aming mga babae na umihi. Napakahirap. Sila ang dahilan kung bakit. Ngayon, may mukha ka pang na hindi kami payagan sa mga lalaki. Hindi ba? Gusto niyong pumasok at magtago sa amin, di ba? Siyempre. Sa edad na ito, puti na ang buhok. Pero ang isip ay gising pa. Talagang walang hiya. CJ. Dahil hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng tao. Ano? May kaunti akong kaalaman sa isang uri ng boxing. 接个拳脚， Anong ibig mong sabihin? Ano ang sinasabi mo? Ikaw? Ano bang ikaw? Matandang bagay. Tama bang saktan mo ako? Anong problema mo? Ikaw talaga. Anong gusto mong sabihin? Matandang tao. Mula pagkabata ko, hindi pa ako pinagsasampal ng sinuman. Kaya mong sampalin ako. Tapos ka na. Eh, anong nangyari? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Nabugbog ba tayo? Yung matandang yan ang nanakit. Nga, papunta pa lang kami sa banyo. Hindi siya nagdalawang isip at pumasok sa loob. Hindi. Gino, paano ka makakapasok sa banyo ng babae? Seguridad. Tingnan mo nang mabuti. Hindi ako ang gustong pumasok sa banyo ng babae. Sila ang dalawang pumasok sa banyo ng lalaki. Anong masama doon? Ngayon, hindi sapat ang banyo ng babae. Gagamitin namin ang banyo ng lalaki. Anong problema dito? Sa huli, kailangan niyang pumasok sa banyo ng lalaki. Kung makikipagtalo ka sa kanya, mananakit siya. Buwisit na gwardiya. Anong ginagawa mo? Agad mo siyang hulihin. Sinasabi ko sa iyo, tinawagan ko na ang pulis. Darating na ang mga pulis. Siguradong aayusin siya. Tito. Ang galing mo. Tunay kang huwaran namin. Binibigyan kita ng thumbs up. Ikaw yan. Nakakainis na pervert. Kalaswaan kang lalaki. May mukha ka pa bang lumabas? Ay naku, tingnan mo. 急了，又急了。 Mga kasama, alam niyo ba? Bakit? Sabi niya ba na ako ay pervert at malaswa? Ewan ko nga eh. Kasi nga, kakatapos ko lang. Pumasok sa lalaki ng banyo. Siya, biglang pumasok. Kung hindi dahil sa urinal, akala ko nagkamali ako ng daan. Sabihin mo na lang kung ito ay hindi ka pani-paniwala. Hindi lang ito, hindi ka pani-paniwala. Sobrang hindi ka pani-paniwala talaga. Para itong nagbukas ng pinto sa kabaliwan. Talagang umabot na sa sukdulan ng kabaliwan. Ay naku, isang babae. Pumasok na nga sa banyo ng lalaki. Sinasabihan pa akong pervert. Normal lang akong umiihi. Sino bang inis ko? Ikaw. Kaya mo ba? Hindi ko kaya. Tama nga. Sinasabi mo na ako, isang dalagang lalaki. Ay ganito na lang ang ipakita sa kanya sa ibaba.
Wala na akong mukhang maipapakita sa tao. Ay naku. Sinasabi mo, itong babaeng ito, ay sumasakop sa banyo ng lalaki, at sinisisi pa ang mga nasa banyo, na ang mga lalaki ay abnormal. Grabe, talagang kabaliktaran ng lahat. Sino ba talaga ang baliw dito? Ikaw talaga. 0000000. Bumalik, bumalik, bumalik. Naiinis na ako. Tumigil ka dyan sa akin. Hahaha, ho ho ho. Hindi mo ako kayang talunin, ano? Walang magawa. Ganito talaga ako kalakas. Nananakit. Huwag kang tatakbo. Huwag kang tatakbo. Huwag kang tumakbo. Hahaha. Hindi mo ako mahahabol, di ba? Lalalalalala. Tulungan niyo ako, Ginoong Pulis. Kung may sasabihin, sabihin mo. Huwag kang gagalaw. Sino ang tumawag sa pulis? Ako ang tumawag ng pulis. Katatapos lang. Itong matandang ito ay, uy, kasama. Dumating ka na. Kailangan mo akong tulungan. Matanda na ako. Sa itaas, pumunta sa banyo. Pumunta sa tabi ng banyo. Nakita ko pa ang mga babaeng salbahe. Sila nga ang dalawa. Mukhang mababait sila. Pero mga babaeng salbahe sila. Hindi ko akalain. Nagnanakaw sila ng sulyap habang ako'y nasa banyo. Talagang bumababa ang mora ng lipunan. Walang malasakit ang tao ngayon. Matanda na ako at napapagod na. Hindi ko na kayang panindigan ang aking reputasyon. Wala na akong mukhang maipapakita sa tao. Wisit na matanda, anong pinagsasasabi mo? Kami ng dalawang batang babae. Sino ba ang titingin sa'yo? Matandang lalaki na pumupunta sa banyo. Ikaw ang nang-aabuso dito. Nga. Gusto namin pumasok sa banyo. Siya ang nagtanong kung pwede. Esan, isa-isa mong sabihin. Ikaw ba ang tumawag sa pulis? Sabihin mo ng detalyado ang sitwasyon. Ganito ang nangyari. Si Jiaomi ay pumunta sa lalaki ng banyo. Pinilit niyang pumasok. Hindi siya mapigilan kahit papaano. Sandali lang. Babaeng banyo. Field 0070. Alaynan. May problema ba? May problema ba? Walang problema. Bakit ka isang babae pumunta sa banyo ng lalaki? Mga lalaki na nagmumura sa banyo ng lalaki ay mga bastos. Kaya nga, wala namang puwang sa banyo ng babae, di ba? At saka, kung hindi natin isasaalang-alang ang katotohanan, wala bang problema? Oy, sino namang matinong tao ang hindi isasaalang-alang ang katotohanan? Kaya mo ba? Hindi. Pwede bang itapon yan? Tawagin pa rin ba iyang katotohanan? Babae. CJ. May talento. Sige, CJ. Huwag na kayong dalawa magdagdag ng apoy. Sa apoy. Kayo ay mga babae. Hindi tama na pumunta sa lalaki na banyo. Ginoo, normal lang ang pumunta sa lalaki na banyo. Walang ginawang kalaswaan. Hindi pwede. Ayaw ko. Babae ako. Bakit hindi ako makakapunta sa lalaki? Sige, tanungin kita ng isang tanong. Kung hindi na makatiis ang isang lalaki, pwede ba siyang pumasok sa banyo ng babae? Hindi pwede iyon. Kaya nga, parehong bagay. Bakit kapag nagbago ang kasarian? Nagiging iba na. Double standard ba? DF0070. Magiging pareho ba? Sige na. Hindi na natin kailangang usisain iyon. Pang-aabuso. Pero, paano mo sasabihin ang pananakit niya? Nga. Ano ang karapatan niya para manakit? Lahat tayo ay sinaktan niya. Masakit pa rin ang mukha ko ngayon. Sinasabi ko sa'yo, may sakit talaga siya. Ay, talaga akong may sakit. Diabetes, alta presyon, sakit sa puso. At colon cancer pa. Sobrang daming sakit. Kakasampal mo lang kanina ang tindi. Saan ka naman mukhang may sakit? Mukhang baliw ka na rin. Ay na, baliw din ako, Ikaw, matanda. Hindi ka sumusunod, Ginoong Qin, hindi ka basta-basta pwedeng manakit ng tao. Kailangan kitang batikusin dito. Hindi tama ang basta-basta na lang hampasin ang mabubuting tao. Pero, ang tinamaan ko ay babaeng gulo. Babaeng gulo. Nga, yung dalawang babaeng ito, naghahanap ng magandang babae. Naghahanap ng aking kagandahan. Gusto mo ba akong guluhin? Field 0070. Ito, sabihin mo nga, Gile. Ano ang nangyari? Kakatapos ko lang pumunta sa banyo. Yung dalawang babaeng iyon, nagtago sa cubicle ng banyo at pinagmamasdan ako. Hindi ko alam bakit. Mayroon bang nagtatago ng kamera sa kanila? Seryoso akong nagdududa. Nagtatago sila ng kamera sa akin. Naghahanda silang i-post ito online para kumita. O baka lihim na pinapanood lang. Hindi rin ito impossible. Nakatagong nanonood kami sa iyo. Nagtatago kami ng kamera sa iyo. Hindi. Ikaw masyadong matanda. Ikaw masyadong matanda. Ikaw masyadong matanda. Ano bang makikita dito? Anong masama sa matanda? Noong bata pa, matandang Hin. Sikat din ako sa mga kalapit na bayan. Nakilalang gwapo. Na tagapag-ugnay. Nasinira ang aking pintuan. Matanda na ang Ferrari. Pero Ferrari pa rin yan. At saka, alam mo naman, kung mayroon kayo ng mga iyon, mga kakaibang hilig na. Sa panahon ngayon, iba't ibang tao ang nandyan. May mga tao pang kumakain ng uligay. May mga problema kayong matatanda. Wala akong kahit anong sorpresa. Gamitin ang mahika para talunin ang mahika. Mula kay Su Jiao.
At ang emosyonal na halaga ni Zuzihan, dagdagan ng 350. Mula sa emosyonal na halaga ng grupo ng mga manunood, dagdagan ng 300 tao at 10. Baliw ka ba? Akala mo ba ikaw ay isang matangkad na lalaki na may taas na 1 at 8? 6 na piraso ng EDS, isang itim na atletikong gwapo, at kinukunan ka pa ng lihim. May sakit ka talaga, may malubhang sakit ka. Ang ibig mong sabihin, nakatitig ka sa isang tao na mahigit 1 metro 8 pulgada, na may 6 na pack abs, at gwapong itim na atleta, habang nasa banyo. Ako, binabati kita, Zito. Ikaw. Ano bang ibig mong sabihin? Ganoon kalala ang kaya mong gawin. Sinasabi mo pang hindi ka pala palaaway. Isang inosenteng lalaki, ang pinagsamantalahan ninyo. Paano na sila makikihalubilo sa iba? Paano sila magmamahalan? Hindi ba kayo nagtatago ng mga litrato niya? At plano pa ba ninyong magtago sa ilalim ng kumot para tingnan ang mga litrato niya ng palihim? Babaeng salbahe, babaeng mapanukso. Nakakatakot talaga. Nga, sa panahon ngayon, kailangan ng mga lalaki na maging maingat sa labas. Dapat talagang protektahan ang sarili. Tama. Walang duda, ay naku. Han, huwag kang mahulog sa bitag ng sariling patunay. Ang ating pinag-usapan ngayon ay yung tungkol sa pananakit niya. Kapatid, narinig mo na rin kanina. Kumpirmadong inamin niya mismo na sinaktan niya kami. Hurry up and arrestuhin mo na siya para hindi na siya makasama pa uli. Ang ibang mga babae. Ito, hindi mahuli, hindi rin mapipigilan. Sabi pa ng matanda, atsente na siya, at may sakit pa siya. Hindi patas iyon. Hindi ba? Sino ang matanda, siya ang may katwiran. Sino ang maraming sakit, siya ang malakas. Ang resulta na ito ay napakabuti. Una sa lahat kayo. Ang masamang tao ay unang nagrereklamo. Ang masamang tao ay unang nagrereklamo. Sa proseso ng pagtatalo, kung biglang magkasakit ang matanda, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Kaya ang pano niya sa atin ay wala ring silbi. Tingnan mo ang itsura mo. Hindi ka pa rin ba kontento? Kung hindi, gusto mo bang humiga ako muli? Hindi ka pa rin ba kontento? Paano kung humiga pa ako, Lolo? Huwag. Nakita niyo naman lahat. Walang kinalaman sa amin kung siya ay humiga. May kinalaman ba? Nakasalalay yan sa intensyon niyo. Sabihin mo, aaminin mo bang sinubukan mo akong record na hindi ko alam? Buwisit ka. Ay naku. Ay bata. Ay bata. Ginoo, alam namin na matanda na kayo, at hindi maganda ang kalusugan. Alam namin na kami ay nagkamali. Patawarin mo kami. Si Jayaw, ikaw. Han, kung talagang may mangyari sa kanya, hindi natin kayang bayaran iyon. Ay naku. Laodeng. Hindi. Lolo. Alam kong nagkamali ako. Aamin ako sa'yo. Aamin ka ba na nilihim mo akong kinukunan? Aaminin ko. Kami ay nahuhumaling sa iyong kagandahan. Kaya't kinuhanan ka namin ng litrato ng lihim. Buburahin ko ang mga litrato pag uwi ko. At, hindi na ako muling mang-aagaw ng banyo ng mga lalaki. Natatandaan mo ba? Hindi na pwedeng lumaban. Satisfy na ako. Umalis ka na. Pangit na matanda. Han. Sige na nga. Sa pagkakataong ito, aamin na kami sa pagkatalo. Hindi nagiging biktima ang matitibay, umalis na tayo. Binabati kita, host. Nagawa mo ang isang makatarungang hakbang. Makalahatang pagsusuri, perpekto. Dagdag na 3 buwan sa buhay. Mag-ipon pa at magpahinga ng mabuti. Ginoong Kiniri 0070. Salamat sa iyo. Phil 0070. Mula nang dumating ka sa aming lugar, kahit na ang I0070. Ang seguridad o ang kalidad ng mga tao 070. Phil 0070 ay tumaas ng malaking porsyento. Phil 0070. Matanda na ako. Nagniningning at nag-aalab. Masaya ang loob ko, Phil 0070. Saka na. Ginagawa ko rin ito para makapagpalitan ng buhay. Para makasama ang apo ko. Phil 0070. Ano ba? Phil 0070. Pupunta ako sa banyo. Sige, kita-kits. Phil 0070. Lolo, bakit hindi ka pa bumalik? Huwag ka nang maglibot. Malapit nang madilim. Marami kaming nilutong pagkain ng kapatid ko. Hintayin ka namin para kumain. Uy, apo. Katatapos lang ni Lolo ng ilang bagay. Ngayon papunta na kami sa bahay, Tony. Haha. Ay, ang pakiramdam ng may bahay ay ang sarap. Mas maganda pa ang pakiramdam na may nakakaalala. Sa wakas nahanap na kita. Ang pamangkin ko ay hindi lang basta. Maglalaro ako sa iyo gamit ang spray gun. Sasaktan mo lang ang ate ko. Pipinsalain mo lang ang ate ko. Ngayon, kung hindi ko sila mapaghigantihan, hindi ako apelyido na Zhu. Baka, bigyan mo ako ng tiyak na sagot. Anong resulta ang gusto mo? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Huwag mo akong tawaging baka. Baka nga. May bulak sa tenga mo ba? Sige na. Baka. Sabihin mo na. Patay na natin siya.
O kaya igawing pilay siya. Tinatawag mo pa akong newsy. Tayo'y mga malaking salot. Hindi. Yung mga tulisan na walang takot. Araw-araw silang pumapatay at nananakit. At saka, kakatapos ng sabihin ng ate ko, si Lolo Deng, puno ng sakit. Kapag kumilos ka na, mag-ingat sa tamang hangganan. Huwag mo siyang saktan ng sobra. Naiintindihan. Bukas na. Mag-anak. Bakal. Gawin mo na, bakal. Gawin mo, bakal. Patag siya. Oy. Mukhang papunta siya. Sa maikling daan patungo sa parking lot. Walang tao roon. Uy, sandali lang. Old Deng, tumayo ka dyan. May kailangan kayo. Tingnan mo ng mabuti, Lao Deng. Itong binti ko. Nakatapak sa mahigit 40 buhay. Hanggang ngayon. Matanda, tingnan mong mabuti. Sa bawat pinatay ko, kukunin ko lang ang ilang buhok. Sa edad mo, bibigyan pa kita ng 2. Sige, hulaan mo. Ilan bang tao ang kailangan kong patayin? Hoy! Ito ba ang Jiangsu Mental Hospital? Hindi ako baliw. Buti na lang nagkunwaring tumawag ako. Nauna kong pinatakbo ang video. Nauna kong sinimulan ang pag-record. Pero ito ay ebidensya na. Sasabihin ko sa'yo, Lao Deng, ngayon, hinampas mo ang ate ko sa harap ng lahat. Nalantad ka na, alam mo ba? Pumalo ka sa sarili mo. Ng 20 malalakas na palo. Tapos lumuhod ka. Kumanta ng Conquer. Kung hindi, sisirain kita. Ah, siya pala yung kanina. Kapatid ng nanay ng pasaway na bata. Ako na lang. Ayos lang sa akin. Bibigyan ko kayo ng kaso sa pagnanakaw. Ano? Kailangan niyo ng pera. CJ. Ano man ang kailangan niyo, ibibigay ko. Basta't huwag niyo akong saktan. Hindi ikaw, matandang tanga ka. Ikaw ay nag-imbestiga. O nalilito ka ba? Pinapapalo kita. Anong 3,000, 5,000? Sira na ang ulo mo, ha? 5,000. CJ. Ibibigay ko. Nagmakaawa ako sa'yo. Huwag mong saktan ang matandang ito. Ibibigay ko. Anong bagay ito? Niluluto ko ito para sa iyo. Matanda na ako para sa iyo. Iyan ang iyo. Hindi sapat, mayroon pa akong ito. Ay naku, pupunta ako. Oh. Ito ay sa iyo. New. Sobrang bait ng matandang ito. Magandang tao ka. Nandyan na ang pera, ibinigay ko na sa inyo. Ang tanging hiling ko ay palayain niyo ako. Huwag niyo akong saktan. Inosenteng matanda. Ayos ba? Pag-usapan natin ito. Bata, napaka-generous ng matandang ito. Hindi pa tayo nakakita ng ganitong kalaking pera. Ang bait ng matandang ito. Hindi tayo pwedeng magpaloko. Tanga ka ba? Nakalimutan mo ang isang mahalagang bagay. Anong bagay? Dumating tayo para maghiganti. Pera ay pera, usapin ay usapin. Dinaya niya ang kapatid kong babae. Siyempre, kailangan gawa ng paraan. Sinasampal ang sarili. Tapos lumuhod at kumanta ng Conquer. Kailangan ko pang mag-video para ipakita sa ate ko. Sige na nga. Old Deng, tinatanggap namin ang perang ito. Dahil sa halaga ng pera, bawasan mo ng 2 malaking laban. Gawin ang natitira. Sigurado ba kayo na tinanggap ang perang ito? Nga, Liu ah. Nga, pero kailangan pa rin gawin ang malaking laban. Kung ganon, dahil may ganitong hinihingi kayo. Sige, hindi na ako magpapakahiyang. Kayo na ang nag-imbita. Hoy, Tang. Ayaw mo bang tanggapin ang papuri? Tito Kin, ang galing mo talaga. Kakarating ko lang sa opisina, hindi pa nga ako nakapasok. Tawag mo na agad. Nakagawa ka na naman ng malaking bagay. Ay, hindi ka nasaktan, di ba? Wala, okay lang. Sila lang talaga. Kanina, hinaharang nila ako at humihingi ng pera. Naisip ko, hindi ba't ito ay pang hold up? Kaya't binigay ko na lang sa kanila ang pera. Para makapagpahinga sila. At habang hindi sila nakatingin, magkakaroon ng ilang malaking laban. Hindi ko akalain na itong 2 ito ay hindi marunong makipaglaban. Ilang suntok lang ay bumagsak na. Kawawang tao. Ikaw ang nagbigay sa amin ng maling impormasyon. May ebidensya ako. Kanina, ang cellphone ay nahulog sa lupa dahil sa kanila. Hindi ko akalain na nahawakan ito. Na may automatikong pag-record ng video. Lahat ng kanilang mga krimen ay naitala. Tingnan mo. Itong binti ko. Naapakan. Ang tiyuhin ko ay tiyuhin ko pa rin. Nakahanda na ang mga ebidensya. Sinasabi mo na ang binti mo ay nakapakan ng mahigit 40 buhay. Anong ibig sabihin nito? Hindi. Hindi ako pumatay ng tao. May polio ako. Anong binti? Ay naku. At ikaw, sabi mo, pinatay mo siya. Phil 0070. Isang hibla ng buhok. Kumuha ng isang hibla ng buhok. Hibla ng buhok.
Kumuha ng isang hibla ng buhok. Tingnan mo ang dami ng buhok mo. Ilan na bang napatay mo? Ilan na bang puso ang nasaktan? Wala. Nakipaglaban ako sa mga babae sa eskinita. Pinagkakaguluhan ng mga matatandang babae. Pinag-aawayan ng mga matatandang babae. Sa kabila ng lahat ay 0070. Kayo ng dalawa ay may kasalanan sa panggagahasa. Malinaw ang ebidensya. Kami ay mga taga-Miansus. Ayaw namin gawin ito. At may utak sa likod 0070. Mahal na kapulisan. Matalino ka sa mga detalye. Yung matandang ninakawan 0070. Hindi ito ang gusto natin. Ito ay utos ng kapatid kong babae. Ipaliwanag mo ng maayos ang sitwasyon. Ganun nga pala. Tumawag sa akin ang kapatid kong babae at sinabi, si Laudeng, siya. Sinaktan niya siya at sinaktan din ang pamangkin ko. Pagsabihan ko siya ng maayos. Kaya't hinanap ko ang kapatid ko, si Ify. At pagkatapos ay hinanap namin si Laudeng. Hindi ko inasahan si Laudeng. Hindi siya marunong sa mga patakaran. Naglalaro siya ng madilim. Nagmamanipula siya ng mga bagay-bagay. Nagkaproblema tayo sa ilalim ng tulay. Isang malaking kahihiyan. Baka ang ate niya ay, siguradong si Zuyanru iyon. Huwag mong alalahanin kung paano ko nalaman. Tatanungin lang kita, tungkol sa bagay na sinabi kanina. Mayroon bang ebidensya? Tiyak na may ebidensya. Sa kalagitnaan, nag-message sa akin ang ate ko. Tungkol sa sitwasyon na ito. Mr. Police, napagkasunduan na. Tungkol sa bagay na to. Wala itong kinalaman sa ate ko. Ako ang may kasalanan dito. Ako ang magdadala ng pasanin. Huwag mong istorbohin ang ate ko, ha? Pakiusap na. Medyo matapat din naman siya. Siyempre naman, ako si Zhao Shunyu, naglalakbay sa mundo. Tulad ng mga bagay na ito. Umaasa sa mga bagay na ito. Sobrang tindi. Maraming kaibigan na may prinsipyo. Dahil, dalawang matatandang lalaki. Napatumba. Napatag. Hindi siya patas sa laban. Mandaraya siya. Nagpanggap ng atake ng palihim. Kung harapang-harapan kami mag-isa, baka hindi niya ako matalo. Sira ang ulo. Dalhin siya. Uy, Xiao Tang. Dahil alam na natin ang nasa likod nito. Dapat bang utusan ng iba para harangin at nakawin? Iba na ang kalikasan nito. Punta na tayo kay Zuyanru para magsagawa ng investigasyon. Tara na. Umalis ka. Hayaan mong maglaro ang anak ko sandali. Kakaupo lang namin Wala akong pakialam dyan. Gusto lang maglaro ng anak ko. Kailangan mong umalis sa akin. Mama, okay ka lang ba? Huwag kang umiyak. Walang masama si Mama Anak, huwag mong alalahanin sila. Ay, hindi. Tayo'y mga ina rin. Ganyan ka magbigay ng halimbawa sa mga bata. Ganito ka ba talaga? Anong gusto mong gawin? Ano ka ba sa publiko? May karapatan ka bang magsalita dito? Ano bang problema? Ikaw ba ang may-ari ng tindahan? Bakit ikaw lang ang pinapayagang maglaro? Ang aking mahal na anak na lalaki. Hindi ba siya pwedeng maglaro? Anyway, kung may sakit, magpagamot ka. Sobrang nakakadiri. Ikaw talaga. Bakit ang yabang mo? Uy, ako'y mayabang. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Ano ba ang problema ko? Anyway, nagpapanggap ka lang. Lumabas para maglakad kasama ang bata. Pero nakaayos ka pa ng ganyan kaganda. Sino bang lalaking gusto mong akitin? Tingnan mo yung itsura mong walang halaga. Mukhang ganun nga. Huwag mo na akong pagkitain pa. Yung itsura mong walang halaga. Mukhang ganun nga. Nakakadiri kang tingnan. Anak, tara na tayo. Ay, ikaw na tao. Anong suot ko? Anong pakialam mo dyan? Bakit, hindi ka ba kontento? Makinig ka ng mabuti. Ako si Zuyanru. Kung may lakas ka, tawagan mo ang pulis. Para hulihin ako. Nandito ako naghihintay. Zuyanru. So, nandito ka pala. Ay, bakit okay ka pa? Gusto mo bang mamatay ako? Hindi. Dinala ng kapatid ko ang mga tao para turuan mo ang matandang ito. Bakit ang tagal, wala pa ring balita? Sa halip, pinapunta pa ang matanda. Kasama ang pulis dito. Baka naman. Phil 0070. May duda kami sa iyo, na may kinalaman ka sa isang kaso ng nakawan. Pakiusap, sumama ka sa amin para sa investigasyon. Anong klaseng bagay ito? Ayan, Gil. Zeo, mayroon kaming hinala, na ikaw ay may kinalaman sa isang kaso ng pang-hold up. Pakiusap, sumama ka sa amin para sa investigasyon. Anong klaseng pang-hold up ito? May mga duda kayo. Isang maliit na batang babae ang nanakaw. Phil 0070. Ngunit ang suspect ay nahuli na namin. Phil 0070. Ito ay utos mo. Kalokohan yan. Hindi ba parang baliw na aso na walang patumangga ang nangyayari? Alam ko na gutom. Alam ko na mataba. Siyempre, ikaw itong matandang ito. Ninira mo ako. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Zuyanru, huwag kang makialam ng walang dahilan 0070. Ang nangharang at nanakaw ay ang iyong kapatid na lalaki, si Zhao Shunyu. Pinapunta ko lang siya para turuan ng leksyon ang matandang ito. Paano ito naging pagnanakaw? Hindi kayang gawin ni Zhao Shunyu iyon. Hindi ba? Sama ka sa amin sa istasyon para makita mo. Malalaman mo rin. Tara na. Phil 0070. Ako ay inosente.
Hoy, apo. 孙女儿， Masaya si Lolo ngayon. 高兴。哎，对了， Ah, nga pala. Magdadagdag ako ng ulam para sa Lolo. Gusto ni Lolo ng baso ng alak. 哎， Babalik ako agad. Magandang taon, Director Tang. Magandang taon, Ginoong Qin. Ginoong Qin, kung hindi masyadong masakit pakinggan, noong nakilala kita 10 taon na ang nakalipas. Yung diagnosis mo, ang kapal. Noong panahon na iyon, akala ko talaga. Ay, bakit mo pa sinasabi yan sa bagong taon? Pero sa totoo lang, ngayon ay lalong lumalakas at lalong bumabata. Nga, naging hukom ako sa loob ng 10 taon. Mga sertipiko ko, nakaipon, mas mataas pa sa akin. Ikaw, sa pamamagitan ng iyong pagsisikap, tumaas ka rin. Tayo pareho, ay mga taong pinagpala. Pero ang mas nagpapasaya sa akin, 更高兴的 ay nakakuha pa ako 了 ng 2 apo na babae. 孙女儿 Iyon ang pinakamahalaga. Esan, ay, si Shiki at si Yawen, baka malapit na silang bumalik para makasama kayo sa bagong taon. Kung susundin ang oras, malapit na sila. 快到了。 Lolo, bumalik na kami. Lolo, mahal, nagsisigaw ka ng mali. Iyong lolo mo iyon. Ay, ayos lang yan. Batang maliit. Sige lang, sabihin mo kung anong gusto mong tawagin. Masaya ka na, okay na yun. Halika, umupo ka. Aba, nasaan si Xiaowen? Bakit hindi ko makita si Xiaowen? Hello, si Xiaowen ba ito? Hello Lolo, ako si Xiaowen. Ngayong taon ay naging matagumpay ako sa pag-aaral. Isa na akong malaking siyentipiko. Ngunit kailangan kong mag-aral sa laboratorio ng isang mahalagang chip. Hindi na ako makakauwi para makasama kayo sa bagong taon. Ngunit basta't makuha ko ito, hindi na tayo mapipigilan ng mga banyaga. Ang galing. 太好了， Bata, kayo ay mga tao na may magandang 这 kinabukasan. 人呐， Kahit na mamatay ako, masaya na 死也 ako. 瞑目了。 Lolo, kung hindi dahil sa inyo sa paaralan noon, na tumulong sa akin na makuha ang aking karapatan, maaaring ako ay mapagbintangan na nagnakaw at ma-expel. Binigyan ninyo ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Salamat sa iyo. Sige na, sige na. Nakalipas na ang lahat. Huwag na nating pag-usapan yan. Xiaowen, nandyan si Lolo sa bahay. 呀， Naghihintay sa iyo. Dalhin mo ang chip at bumalik ka kay Lolo. 爷爷， Huwag kang mag-alala. Ayos lang ang Lolo. Mabubuhay pa siya ng 500 taon. 500年呐！ Tingnan mo, Lolo. Malapit na ang bagong taon. Tayo'y bumati sa lahat ng maligayang bagong taon. Ayos. 好，来， Halika. CJ, kaya't sabay-sabay tayo. Magbigay ng pagbati sa lahat. Halika, halika, halika. Binabati ko ang lahat ng maligayang bagong taon. At masayang pamilya. Taon ng kabayo, magandang kapalaran.